Hindi ka nagkulang, Tina. Wala ka lang talagang silbi sa akin. Ang mga salitang yun ay hindi ko nakalimutan kahit kailan. Hindi dahil sa sakit na dala nito, kundi dahil sa katahimikan na sumunod. Sandali ako napatigil ang kamay ko'y nanginginig habang hawak ang tray ng tsa na inihanda ko pa para sa kanya. Para sa amin. Hindi ako makagalaw. Para akong natunaw sa kinatatayuan ko habang ang mga mata ko'y nakatitik kay Adrian, ang lalaking pinakasalan ko sa harap ng Diyosla. 12 taon na ang nakararaan. Nakatayo siya sa gitna ng ating sala, ang isang kamay ay nasa balikat ni Ria, ang matagal ko ng kaibigan na yo'y may malaking tiyan. Ang tiyan ng anak niya. Ang mga paa ko'y tila ugat na tumubo sa sahig, ang panga ko'y sumikip, ang mga kuko ko'y kumapit sa laman ng aking palad hanggang sa pumuti. Sinubukan kong lumunok, ngunit para akong may bara sa lalamunan, hindi ako makahinga ng maayos. Bawat paghinga ko'y tila may kutsilong bumabalot sa aking dibdib. Ang mga mata ko'y nanlaki, ngunit hindi lumua, hindi ko kayang umiyak. Para bang ang katawan ko mismo ay tumangging ipakita sa kanila ang kahinaan ngayon? Dahan-dahan kong inilapag ang tray sa mesa. Ang tunog ng porselana ay sumalubong sa malakas na buhos ng ulan sa labas ng bintana. Ang aming sala, ang sala ng mga Valmors ay tila lumiliit, habang ang bawat sulok nito ay sumisigaw na mga alaala. Ang aming mga larawan sa kasal na nakasabit sa dingding, ang sopa kung saan kami nanonood ng pelikula tuwing linggo, ang upuan ni Lola Ising na wala na. Ang kamay ko'y kusang naglakbay sa singsing sa aking daliri, ang singsing na isinuot ni Adrian sa akin sa harap ng altar sa San Sebastian noon. Inikot-ikot ko ito parang naghahanap ng sagot sa metal na iyon. Naalala ko ang mga salita ni Lola Ising noong araw ng kasal ko habang hinihila niya ako sa isang tabi. Huwag kang magmamakaawa, Tina. Kahit kailan. Ang boses niya'y malinaw pa rin sa aking isipan, parang kahapon lamang. Ang mga mata niyang puno ng pagmamahal at babala. Hindi ko alam noon kung bakit niya yun sinabi. Na yon, alam ko na. Bumaling ako kay Doña Carmen na nakaupo sa kanyang paboritong armchair, ang mga kamay ay nakakapit sa kanyang tasa ng tsa. Walang emosyon sa kanyang muka. Hindi siya nagulat. Hindi siya nagalit. Para bang inaasahan na niya ang lahat ng ito? Ang katahimikan na'y mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Tina, ang boses ni Adrian, ay muling pumutol sa katahimikan. Naririnig mo ba ako? Naririnig kita, Adrian. Narinig kita ng malinaw. Narinig kita sa lahat ng mga gabing umuwi kang lasing at sinisi mo ako kung bakit wala tayong anak. Narinig kita sa lahat ng mga pagkakataong sinabi mong hindi ka kumpleto dahil hindi mo kayang bigyan ako ng tagapagmana. Narinig kita. Ako si Celestine Villarreal. Ang babaeng nagbitiw sa pagiging professor sa universidad para alagaan ang pamilyang ito. Ang babaeng nag-aalaga kay Doña Carmen sa loob ng 3 buwan noong siya'y may pulmonya paliligo pagpapakain pagpupuyat habang si Adrian ay nasa mga business trip. Ang babaeng nagbenta ng kwintas na brilyante ng kanyang ina para lang may puhunan si Adrian sa kanyang negosyo. At ngayon sinasabi niyang wala akong silbi? Ang aking kamay ay huminto sa pag-ikot ng singsing. May kumalabog sa aking dibdib, hindi takot, hindi galit. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na matagal ko nang itinatago sa ilalim ng mga ngiti at pagtitiis. Pasensya na, Tina. Ang boses ni Ria ay pumuto sa aking pag-iisip. Mahal ko talaga si Adrian. Sana maintindihan mo. Napatingin ako sa kanya. Ang aking matalik na kaibigan mula sa kolehiyo. Ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng lahat ng aking sikreto. Ang babaeng umiiyak sa aking balikat noong mamatay ang kanyang ama. At ngayon nakatayo siya sa harap ko, ang tiyan ay bilog. Ang mga mata ay mapula. Muit ang mga labi ay bahagyang nakaangat. Isang ngiti na halos hindi napapansin. Tina, ang boses ni Doña Carmen ay malamig, walang emosyon. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Isipin mo ang pamilya. Ang pamilya. Ang pamilyang ito na itinuring kong akin. Ang pamilyang ito na pinaglaanan ko ng 12 taon ng aking buhay. Ang pamilyang ito na ngayon ay nagtutulak sa akin palayo. May dala na akong abogado, sabi ni Adrian, ang boses ay parang negosyo lamang.
Inihagis niya ang isang makapal na folder sa mesa sa harap ko. Pirmahan mo na lang. Ang tunog ng folder na tumama sa mesa ay tila kulog sa aking mga tainga. Ang aking mga mata ay bumaba sa papel. Petisyon sa pagpapawalang bisa ng kasal. Ang mga salita ay malabo sa aking paningin. 3 segundo ng katahimikan. Ang tanging naririnig ko ay ang ulan sa labas, ang orasan sa dingding at ang tibok ng aking puso. At saka na umiti ako. Hindi isang ngiti ng pagsuko. Hindi isang ngiti ng sakit. Isang ngiti na tila dumating mula sa isang lugar na hindi ko alam na meron ako. Ang mga mata ni Adrian ay kumunot. Hindi niya inaasahan ang ngiting yon. Kinuha ko ang panulat mula sa mesa. Ang mga kamay ko hindi na nanginginig. Dahan-dahan kong ibinaba ang panulat sa papel at nilagdaan ko ang pangalan ko, ngunit hindi sa tamang linya. Nilagdaan ko ito sa espasyo para sa testigo, ang aking pangalan ay lumihis sa itinalagang kahon. Inilapag ko ang panulat. Tumayo ako. Ang aking mga tuhod ay mahina, ngunit hindi ako nagpahalata. Sige, ang boses ko ay mahinahon halos pabulong. Tapos na tayo. Bago ako tuluyang lumingon, hinubad ko ang singsing sa aking daliri, ang singsing na isinuot ko sa loob ng 12 taon at inilapag ito sa mesa. Sa gitna mismo ng mga papeles ng diborsyo, ang tunog ng metal sa kahoy ay tila isang pangwakas na pahayag. Lumingon ako at naglakad patungo sa pinto. Hindi ako umiyak, hindi ako lumingon, ngunit bago ako tuluyang makalabas ang aking kamay ay kusang gumalaw. Hinawakan ko ang aking tiyan, isang kilos na hindi ko maintindihan. Isang kilos na parang may sinasabi sa akin ng aking katawan na hindi ko pa kayang harapin. Ang ulan ay bumuhos sa akin nang lumabas ako ng bahay. Ang malamig na tubig ay dumampi sa aking balat, ngunit hindi ko ito naramdaman. Ang aking mga paa ay naglakad patungo sa kalsada. Ang mga lansangan ng Quezon City ay tila walang katapusan. Humarap ako sa isang taxi, ngunit hindi ako agad sumakay. Kinuha ko ang aking telepo na mula sa bulsa. Ang mga kamay ay malamig at basa. Nag-scroll ako sa aking mga contact. Huminto sa isang numero na hindi nakasave. Tumawag ako. Isang ring, 2 ring, Ati Sandoval! Ang boses ko ay matatag sa kabila ng lahat. Simulan na natin! Sa loob ng bahay na iniwan ko, nakatayo si Adrian sa harap ng mesa. Ang mga mata ay nakatitig sa singsing na iniwan ko. Dahan-dahan niya itong pinulot ang metal, ay malamig sa kanyang palad. Binaliktad niya ito at nakita ang mga salitang nakaukit sa loob. Sa pag-ibig na hindi ko pagsisisihan. Tumulo ang ulan galabas ng bintana ng maliit kong apartment sa Cubao. Ang tunog ng mga patak sa bubong ay tila sumasabay sa kabog ng aking dibdib, mabagal, mabigat, paulit-ulit. Nakaupo ako sa sahig na papaligiran ng mga kahon na hindi ko pa nabubuksan. 3 araw na akong nandito, ngunit hindi pa rin ako nakakapag-ayos. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Ang aking kamay ay huminto sa isang kahon na may sulat na, "Mga alaala!" Ang puso ko ay tumigil ng 1 segundo. Binuksan ko ito ng dahan-dahan at dun ko nakita ang album ng kasal namin ni Adrian. 12 taon na ang nakalipas. Ang aking mga daliri ay dumampi sa pabalat, ang puting velvet ang gintong letra. Binuksan ko ito at ang unang pahina ay nagpakita ng aming larawan sa harap ng simbahan. Ang aking ngiti ay totoo nun. Ang aking mga mata ay puno ng pag-asa. Ang aking hinlalaki ay marahang dumampi sa mukha ni Adrian sa larawan. Hindi dahil sa pananabik, hindi dahil sa pagmamahal, ngunit dahil sa isang tanong na paulit-ulit kong itinatanong sa sarili. Kailan ka pa naging ganito? Ang aking mga mata ay dumako sa susunod na pahina, ang larawan namin sa loob ng simbahan. Ang aking kamay ay nasa kanyang braso, ang aking ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Naalala ko ang araw na yon. Ang init ng araw ng Mayo, ang amoy ng mga bulaklak, ang tunog ng mga kampana. At naalala ko ang unang pagkakataon na nakita ko siya.
5 taon bago ang kasal sa loob ng library ng Ateneo. Nakaupo ako sa sulok, nagbabasa ng libro para sa aming thesis. Ang tahimik na silid ay puno ng mga estudyanteng nag-aaral. Ang mga pahina ay naglalaro sa hangin ng electric fan. Sigurado ka bang yan ang libro para sa history class? Isang boses ang nagsalita sa tabi ko. Tumingala ako. Nakatayo si Adrian Valmore. As matangkad na kang-iti ang mga mata, ay may kislap na hindi ko maipaliwanag. May dala siyang tasa ng kape at ang kanyang kamay ay nakaabot sa akin, may dalang libro. Oo, ang sabi ko. Ang aking pisingi ay uminit. Kailangan ko ito para sa aming research. Magkaiba tayo ng klase, nakangiting sabi niya. Pero pareho tayo ng libro. Siguro pareho rin tayo ng guro, umiti ako. Baka nga. Napansin ko ang aking daliri na huminto sa gilid ng pahina. Ang aking kamay ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Isang kirot na hindi ko maipaliwanag. Ang boses ko ay pabulong sa aking sarili lamang. Sana nakita-kita noon, sa paraang nakikita-kita ngayon. Sana hindi na lang kita nakilala. Isinara ko ang album. Ang alikabok ay lumipad sa hangin at ang aking mga mata ay dumako sa bintana. Ang ulan ay huminto na. Ang mga ilaw ng kalye ay nagsimulang lumiwanag. Ang aking telepono ay nag-vibrate sa sahig. Ang screen ay nagpakita ng pangalan, Ati Sandoval. Sumagot ako. Oo, Ati. Tina? Ang boses niya ay seryoso ngunit may bahid ng kagalakan. Nakuha ko na ang kopya ng medical records mula sa St. Luke's. Ang aking kamay ay humigpit sa telepono. At, kumpirmado, ang sperm count ni Adrian ay halos 0, azoospermia. Ang diagnosis ay kumpleto at hindi maikakaila. Hindi siya maaring magkaanak. Ang aking mga mata ay napapikit. Ang mundo ay tila huminto. Hindi ako nagulat, alam ko na ito. Nakita ko ang mga dokumento sa kanyang safe, buwan na ang nakalipas. Ngunit ang marinig ito mula sa bibig ng isang abogado ay ibang bagay. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa gulat, ngunit dahil sa isang pait na tumagos sa aking buto. Pinagtiisan niya akong sisihin sa loob ng 6 na taon. 6 na taon nang wala ka bang silbi at bakit hindi ka pa rin buntis at ano bang problema sa'yo? 6 na taon ng pagpupuyat, pagdarasal, pag-inom ng mga gamot, pagtitiis ng mga iniksyon. 6 na taon ng pananahimik habang ang aking biyenan ay tumitingin sa akin na parang basura. Tina, ang boses ni Ate Sandoval ay pumutol sa aking pag-iisip. Nandyan ka pa ba? Oo, ang boses ko ay paos. Narito ako. Kailangan kong malaman handa ka na ba para dito. Kapag sinimula natin ito, wala nang atrasan. Tumingin ako sa album sa aking kandungan. Ang aking mga mata ay dumako sa larawan ng isang masaya, inosenteng babae na hindi alam kung ano ang darating. Handa na ako, Ati. Magandang balita. Ngunit may isa pang bagay ang bank records. May kakaiba akong nakita sa transactions ni Adrian. May malaking halaga na inililipat sa isang account na hindi ko kilala. Kaninong account? Sa pangalan ni Greg Manalo to. Huminto ako. Greg ang kapatid ni Ria. Ang tahimik na super na laging nakayuko, laging umiiwas ng tingin. Ang lalaking halos hindi ko napapansin sa lahat ng mga taon na ito. Patuloy mo lang, Ati. Siyasatin mo lahat. Tina, kailangan kong itanong, may alam ka bang iba na hindi mo pa sinasabi sa akin? Ang aking kamay ay kusang humawak sa aking tiyan. Isang kilos na paulit-ulit kong ginagawa mula ng gabing yon, ang gabing umalis ako sa bahay na yon. Isang kilos na hindi ko maintindihan, ngunit hindi ko rin mapigilan. Hindi pa, Ati. May mga bagay na kailangan ko munang ayusin. Sa aking sarili. Okay, ngunit tandaan mo, kailangan nating maging maingat. Kung nalaman ni Adrian na may gumagalaw sa kanyang bank accounts, maaari siya maghinala. Ingatan mo lang, Ati. Ako ang bahala sa iba. Ibinaba ko ang tawag. Ang katahimikan ng apartment ay bumalik mabigat at mapang-api. Ang aking mga mata ay dumako sa laptop na nakasara sa tabi ko. Dahan-dahan kong binuksan ito, ang screen ay nagliwanag sa madilim na silid. Ang aking mga daliri ay nag-scroll sa mga file, huminto sa isang folder na may label na Ria. Binuksan ko ito at doon ko nakita ang mga audio files,
Mga recording na ginawa ko sa mga gabing yon na tila walang katapusan. Mga gabing inakala ni Rhea na ako'y natutulog na. Nag-click ako sa isang file. Ang boses ni Rhea ay pumuno sa silid, malambing matamis, ngunit may kakaibang lamig sa tono. Huwag kang mag-alala. Kapag naipangan ako na ito, sigurado na ang pera natin. Ang isa pang boses, isang lalaki, mababa at magaspang. Sigurado ka ba? Paano kung malaman niya? Hindi niya malalaman. Basta't sundin mo lang ang plano ko. Kapag nakuha ko na ang pangalan niya sa birth certificate, wala na siyang magagawa. Kukunin ko ang lahat ang bahay, ang negosyo, ang lahat. Pero ang bata ay hindi naman sa kanya. Hindi niya alam yon at hindi niya malalaman. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang pinapatay ko ang recording. Ang tunog ng kanyang boses ay tila nakakalason na nanatili sa hangin. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Quezon City ay kumikislap sa di kalayuan. Sa isang lugar sa mga lansangan na yon, si Adrian ay malamang na nakaupo sa kanyang opisina. Iniisip na siya ay ligtas. Iniisip na siya ay nanalo. Hindi niya alam na ang kanyang mga galaw ay binabantayan ko na. Ang aking telepon ay nag-vibrate muli. Isang text message mula sa isang numero na hindi nakasave. May nagsisimula ng magtanong tungkol sa mga transactions ni Adrian. Mag-ingat ka, G. Tinitigan ko ang mensahe. Greg, ang kapatid ni Rhea. Ang lalaking tahimik na nagmamasid sa lahat ng mga taon na ito. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa aking bibig. Ang aking mga mata ay napapikit. At sa likod ng aking mga talukap, nakita ko ang mukha ni Adrian. Ang mukha ng lalaking minahal. Ang mukha ng lalaking sumira sa akin. Hindi pa tapos, Adrian, pabulokong sabi. Nagsisimula pa lang. Ang aking telepono ay nagring. Ang screen ay nagpakita ng pangalan ni Ati Sandoval. Sumagot ako. Ati? Tina, may problema. Ang kanyang boses ay seryoso nagmamadali. Kakatawag ko lang sa St. Luke's. May kumuha ng kopya ng medical records ni Adrian. Ang aking puso ay tumigil. Sino? Hindi ko alam. Ngunit ang sabi ng nurse, isang babae ang kumuha nito kaninang umaga. Matangkad, may mahabang buhok, nakasuot ng pulang damit. Ang aking isip ay mabilis na gumana. Rhea, syempre. Nalaman niya ang tungkol sa mga records. Ngunit paano? Ati, kailangan kong malaman may kopya ka ba ng lahat? Oo, nasa akin ang lahat. Ngunit kung alam na ni Rhea ang tungkol dito, maaring may planta na siya. Alam mo ba kung anong gagawin niya? Hindi pa, ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis. Kung mauna siya sa atin, hindi ko siya hinaya ang matapos. Ang aking mga mata ay dumako sa bintana at sa di kalayuan, narinig ko ang tulog ng isang ambulans, siya malakas mapilit nagmamadali. Ati, kailangan kong puntahan ang bahay ni Adrian. Bakit? Dahil kung nalaman ni Rhea ang tungkol sa records, nangangahulugan ito na may alam siyang bagay na hindi natin alam. At kailangan kong malaman kung ano yon. Di na mapanganib yan. Paano kung mahuli ka? Hindi ako mahuhuli. Alam ko ang bahay na yon, ang bawat sulok, ang bawat taguan. 12 taon akong nanirahan doon. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tila walang katapusan. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Ati Sandoval. Okay. Ngulit mag-ingat ka. At kung may mangyari sa'yo, wala namang mangyayari, Ati, pangako. Ibinaba ko ang tawag. Ang aking mga kamay ay mabilis na kumilos. Isinara ko ang laptop, kinuha ang aking susi at tumayo. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ngunit hindi dahil sa takot. Hindi. Ito ay dahil sa isang bagay na mas malakas. Sa labas ng aking apartment, ang gabi ay tahimik. Ang mga ilaw ng kali ay nagliliwanag sa basang aspalto. Ang hangin ay malamig, may amoy ng ulan. Sumakay ako sa isang taxi. Sa may tandang Sora, kuya, malapit sa simbahan. Habang umaandar ang sasakyan, ang aking isip ay puno ng mga tanong. Bakit kukunin ni Rhea ang medical records? Ano ang gagawin niya dito? At paano niya nalaman na may records na ganito? Ang aking kamay ay kusang humawak sa aking tiyan. Ang kilos na yon na hindi ko maintindihan,
Ang kilos na paulit-ulit kong ginagawa mula ng gabing yon. At saka bigla kong naalala ang aking huling regla. 2 buwan na ang nakalipas. Ang aking puso ay tumigil. Kuya? Ang boses ko ay panginginig. Pakibilisan po. Sa wakas, may tagapagmana na ang pangalan natin. Narinig ko ang boses ni Doña Carmen sa kabilang dulo ng phone call na ibinahagi sa akin ni Otis Sandoval. Hindi ako dapat nakikinig, ngunit ang mga recording na yon ay bahagi na ng aking arsenal. Ang matandang babae na hindi tumigil sa pagpapaalala sa akin na ako ay sira, ay ngayon ay nagdiriwang na parang siya mismo ang nanganak. Lalaki, Adrian! Lalaki! Ang boses niya ay puno ng tagumpay. Hindi na ako mamamatay na walang apo. Sa wakas, may magdadala ng pangalan ng Valmors. Isinara ko ang recording. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa mesa ng aking maliit na apartment sa Cubao. Ang apartment na yon ay tahimik, malamig at walang kahit isang alaala ni Adrian. Ang aking telepono ay nag-vibrate. Isang mensahe mula sa numero ni Adrian, ang numero na hindi ko pa nabubura sa kabila ng lahat. Ipinanganak na ang anak ko, lalaki. 3 pangungusap. Walang kumusta ka, walang sana maayos ka, walang kahit isang pagkilala sa 12 taon na ibinigay ko sa kanya. Tinitigan ko ang mensahe. Ang aking mga daliri ay gumalaw sa screen, ngunit hindi upang sumagot. Binuksan ko ang aking gallery at hinanap ang isang lara, anang larawan ng isang lalaking nakangiti sa harap ng simbahan, nakasuot ng barong. Hawak ang aking kamay. 12 taon na ang nakalipas. Hindi pa tapos, Adrian, pabulong kong sabi. Nagsisimula pa lang. Tumayo ako at naglakad patungo sa maliit na cabinet sa sulok ng aking silid. Binuksan ko ang lock na may kombinasyon na hindi alam ng sinuman ang kaarawan ni Lola Ising. Sa loob, hindi alahas o pera ang nakaimbak. Mga papel, mga kopya, mga recording, mga larawan ng mga transaksyon. Inilabas ko ang folder na may tatak ng St. Luke's Medical Center. Binuksan ko ito at muli kong binasa ang mga salitang hindi ko malilimutan. Diagnosis azoospermia. Ang pasyente ay walang sperm count na matatagpuan sa kanyang semilya. Ang posibilidad ng natural conception ay halos 0. Halos 0. At ngayon may isang babaeng nagsila ng kanyang anak na lalaki. Ang aking mga labi ay kumurba sa isang ngiti, ang ngiting yon na hindi ko mapigilan kapag ako ay sobrang stress. Ang ngiti na yon na nakakatakot sa iba. Kinuha ko ang aking telepo at tinawagan si Ate Sandoval. Ati, maghain na tayo ng petisyon para sa DNA test. Sandali siyang nanahimik. Narinig ko ang paglanghap niya sa kabilang linya. Tina, kapag ginawa natin ito, wala nang atrasan. Sigurado ka na ba? Tumingin ako sa folder sa aking mga kamay. Ang folder na naglalaman ng katotohanan na sinubukan ni Adrian na itago sa loob ng 6 na taon. Ang katotohanan na sinisi niya ako, na sinisi niya ang aking katawan upang protektahan ang kanyang sarili. Oo, Ate, sigurado na ako. Simulan na natin. Kailangan kong ihanda ang mga papeles. Bukas pumunta ka sa opisina ko, may ipapakita rin ako sa'yo. Ano yon? May isa pa akong nalaman. Ngunit mas mabuting harapin natin ito ng personal. Ibinaba ko ang tawag at tumingin sa labas ng bintana. Ang araw ay papalubog na at ang langit ay may kulay kahel at pula ang kulay ng apoy na hindi pa nag-aapoy ngunit handa ng sumiklab. Kinabukasan sa opisina ni Ate Sandoval, ang hangin ay malamig at seryoso. Ang kanyang mesa ay puno ng mga papeles at ang kanyang muka ay may ekspresyong hindi ko pa nakikita sa kanya pag-aalala. Tinabago tayo pumirma, may kailangan kang malaman. Inilabas niya ang isang folder at inilapag sa harap ko. Si Ria ay may kasamang ibang lalaki sa isang kondo sa BGC. Ang aking puso ay tumigil. Ano? May mga larawan ako, mga recording. Ang lalaki ay hindi si Adrian. Pinuksan ko ang folder. Ang mga larawan ay malinaw si Ria kasama ang isang lalaking hindi ko kilala naglalakad sa lobby ng isang condo building.
Ang kanyang kamay ay nakahawak sa braso ng lalaki. Ang kanyang ngiti ay totoo, hindi ang plastik na ngiti na ipinapakita niya sa akin. Kilala mo ba ang lalaking ito? Tanong ni ate, umiling ako. Hindi ko pa siya nakita. Ang pangalan niya ay hindi pa natin alam. Ngunit ang mahalaga, Tina, kung ang batang ito ay hindi kay Adrian at si Rhea, ay may ibang lalaki. Kung gayon, ang bata ay maaring sa ibang lalaki? Tumanggo siya. Eksakto. Isinara ko ang folder at ipinikit ang aking mga mata. Ang aking isip ay puno ng mga imahe si Adrian, nagdiriwang sa ospital, hawak ang isang sanggol na hindi ni anak. Si Doña Carmen na ngayon ay masaya dahil sa wakas ay may tagapagmana na siya. Si Rhea na ngayon ay nasa tuktok ng kanyang kasinungalingan. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Sabi ko ang aking boses ay halos pabulong. Tina, ang tanong, gusto mo pa bang ituloy ang DNA test? Binuksan ko ang aking mga mata at tumingin sa kanya. Oo, mas kailangan ko ito ngayon kaysa dati. Pumirma ako sa mga papeles. Ang bawat sulat ng aking pangalan ay parang isang hakbang patungo sa liwanag o patungo sa isang kaguluhan na hindi ko pa kayang unawain. Nang gabing iyon, ang aking telepono ay nagring. Isang numero na hindi nakasave. Sumagot ako. Hello? Tina? Ako ito, Rhea. Ang kanyang boses ay malambing matamis, ang boses na ginamit niya upang lokohin ako sa loob ng maraming taon. Ang boses na nagsabing, best friend kita, habang sinisira ang aking buhay. Rhea? Ang aking boses ay flat, walang emosyon. Tina, gusto kitang makausap. May sasabihin ako sa iyo tungkol kay Adrian. Ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ano ang alam niya? Ano ang plano niya? Bakit niya ako kukontakin ngayon, pagkatapos ng lahat? Ano ang tungkol kay Adrian? Hindi ito para sa telepono. Pwede ba tayong magkita bukas sa isang cafe sa Quezon City? Alam mo ang Cafe Lumen sa may Maginhawa? Bakit ko dapat makipagkita sa iyo, Rhea? Sandali siyang tumahimik. Pagkatapos ang kanyang boses ay naging mas mababa, mas seryoso, dahil may alam ako na hindi mo alam. At kung hindi mo maririnig ito mula sa akin, maririnig mo ito mula sa iba, at mas masakit yon. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot, dahil sa galit at sa kuryosidad. Sige, bukas 10:00 ng umaga. Salamat, Tina, pupunta ako. At tandaan, huwag mo sabihin kay Adrian na nakipag-usap tayo. Bakit? Dahil hindi pa niya alam na alam ko. Ibinaba niya ang tawag, ang aking telepono ay nagpakita ng oras. 9:47 ng gabi. Tinitigan ko ang screen. Ang aking mga daliri ay mabilis na kumilos. Binuksan ang voice recorder app at siniguro na ang lahat ay handa. Rhea, pabulong kong sabi, sa pagkakataong ito, ikaw ang magsasalita at ako ang makikinig. Itinago ko ang telepono sa aking bulsa, handa para sa anumang mangyari. Ang laro ay nagbago na. At sa pagkakataong ito, hindi ako ang talo. Ang ulan ay tila kasabwat ng aking kalooban. Banayad na pumapatak sa salamin ng Cafe Lumen, ang bawat patak ay tila nagbibilang ng mga sandaling hindi ko na maibabalik. 10:00 ng umaga at narito ako, nakaupo sa tapat ng babaeng sumira sa buhay ko, nang hindi man lang kumukurap ang aking mga mata. Nasa harapan ko si Rhea, nakasuot ng damit pangbuntis na kulay pastel, ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan, na para bang may inaalaga ang kayamanan. Ang kanyang mukha ay may lungkot, ngunit alam ko ang lungkot na yon ay kasinlalim ng peking ngiti na ipinakita niya sa akin sa loob ng 12 taon. Tina, simula niya ang boses, ay malambing at puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Salamat at pumunta ka. Akala ko hindi mo sasagutin ang tawag ko. Hindi ako sumagot. Umupo lang ako sa harap niya, hindi nag-order ng kahit ano. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa mesa. Ang aking mga daliri ay tahimik na hinahaplos. Ang singsing na hindi ko pa natatanggal, ang singsing na minsan kong pinaniniwalaa, ang simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Gusto mo bang umorder ako ng bahala? Alok niya, itinuturo ang menu na nasa harapan ko. Hindi ako mananatili ng matagal.
Ang kanyang mga mata ay kumislap isang saglit na pag-aalinlangan na mabilis niyang itinago. Sige, kung yan ang gusto mo. Tumahimik kaming dalawa. Ang tunog ng ulan at ang malambot na tugtog ng radyo sa cafe ang tanging bumabalot sa aming dalawa. Pagkatapos tila nag-ipon ng lakas si Ria ay nagsalita. Tina, alam kong kasalanan ko. Alam kong marami akong ginawang mali. Ang kanyang mga mata ay namumula at sa isang iglap ang kanyang mga luha ay nagsimulang bumagsak. Pero mahal ko si Adrian at mahal niya ako. Tiningnan ko siya. Hindi ako kumibo. Hindi ako kumilos. Pinagmasdan ko lang ang kanyang mga luha na kayang lumabas sa utos, ang mga luha na alam kong ginagamit niya upang kontrolin ang mga tao sa paligid niya. Sana maintindihan mo na hindi ka na niya mahal. Matagal na. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin naghahanap ng reaksyon, naghahanap ng kahinaan. Matagal na. Ulit ko ang aking boses ay tahimik. Oo, Tina, hindi ko sinasabi ito para saktan ka. Sinasabi ko ito dahil gusto kong maintindihan mo. Hindi ka nagkulang, nagbago lang ang puso niya. Ang kanyang mga salita ay parang lason na binalot sa asukal. Alam niya kung paano saktan ng isang tao habang mukhang naaawa. Alam niya kung paano gawing parang siya ang biktima. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi ko kayang pigilan ang ngiti na lumalabas sa aking mga labi tuwing ako ay nasa gitna ng isang bagay na hindi kayang unawain ng iba. Ria, hindi mo kailangang ipaliwanag. Wala na akong pakialam. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang lumabas na salita. Sa unang pagkakataon, siya ang natigilan. Bakit parang okay ka lang? Nauutal niyang tanong. Kasi wala na akong nararamdaman. Para sa kanya, para sa'yo. Ang aking mga salita ay tahimik, ngunit matatag. Ang bawat pantig ay parang isang pako na ipinapukpok sa kabaong ng kanyang mga inaasahan. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang muka, ang pagkukunyari ay nagsisimula na maglaho, at sa likod nito ang tunay na Ria ay unti-unting lumalabas. Alam mo ba? Sabi niya, ang kanyang boses ay nagiging mas matigas, mas matalim, na sa loob ng 5 taon, kami na ni Adrian. Alam ko, mas maaga pa nga yata. Ang kanyang muka ay namutla. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakapatong sa kanyang tiyan ay biglang nanginginig. Paano mo nalaman? Hindi mahalaga kung paano. Ang mahalaga alam ko. Tumahimik siya. Ang kanyang mga mata ay naglalaro sa aking mukha, naghahanap ng anumang senyales ng kasinungalingan ng kahinaan ng anumang bagay na maaari niyang gamitin laban sa akin. Ngunit wala siyang nakita. Tina, kung may alam ka, ang kanyang boses ay naging pabulong. Kung may alam ka tungkol sa akin, tungkol kay Adrian, tungkol sa lahat ng ito, tumayo ako. Inilabas ko ang aking wallet, kumuha ng 1,000 piso at inilapag ito sa mesa. Salamat sa kape. Next time, ikaw naman ang magbayad sa abogado mo. Lumingon ako at nagsimulang maglakad palayo. Ang aking mga hakbang ay matatag, ang aking likod ay tuwid. Hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan na makita akong nanginginig. Ngunit bago ako makarating sa pinto, narinig ko ang kanyang boses mas malakas, mas desperado. Tina, kung may alam ka, huwag mong sirain ang pamilya ko. Tumigil ako. Ang aking mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Hindi ako lumingon. Hindi ko kaya, hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw kong makita niyang apoy na nagdiningas sa aking mga mata. Pamilya? Ang aking boses ay tahimik, ngunit sapat na malakas upang marinig niya. Ang dali mong sabihin yan para sa isang taong nang wasak ng pamilya ng iba. Binuksan ko ang pinto ng cafe at humakbang sa labas. Ang ulan ay humina na, ngunit ang hangin ay malamig pa rin. Ang aking mga kamay ay nangiinig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa lakas ng aking kalooban. Kumuha ako ng malalim na hininga at kinuha ang aking telepo na may isang bagong mensahe mula kay Ate Sandoval. Binuksan ko ito at ang aking puso ay tumigil. May nahanap ako mas malaki pa sa inaasahan natin. Kailangan nating mag-usap. Ngayon. Tinitigan ko ang screen. Ang mga salita ay tila naglalaro sa aking mga mata.
mas malaki pa sa inaasahan natin. Ano pa kaya ang maaring mas malaki kaysa sa katotohanang ang batang inaakala ni Adrian na kanyang anak ay hindi kanya? Tumingin ako sa likod sa salamin ng Cafe Lumen. Nakita ko si Rhea nakaupo pa rin. Ang kanyang mga kamay ay nakasubsob sa kanyang muka. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, umiiyak man o nagkukunyari, hindi ko alam. Ngunit hindi na mahalaga. Binuksan ko ang aking sasakyan, umupo sa driver's seat at sinimula ng makina. Ang aking mga daliri ay mabilis na nag-type ng mensahe kay Ate Sandoval. Papunta na ako. Isinara ko ang telepo at tumingin sa kalsada. Ang langit ay unti-unting lumilinaw, ang mga ulap ay naghihiwalay at ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilip. Ang laro ay nagbago na at sa pagkakataong ito, hindi ako ang talo. Ang kanyan mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ko ang malamig na hawakan ng pinto ng opisina ni Ate Sandoval. Ang ulan ay nagsimula nang bumuhos muli, ang mga patak nito ay humahampas sa bubong na parang mga daliri na nagmamadaling kumatok. "Pasok, Tina!" Ang boses ni Ate Sandoval ay nagmula sa loob. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng isang mesa na puno ng mga papeles. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin, may halong seryosong intensidad. "Ano ang nahanap mo?" tanong ko habang isinasara ang pinto sa likod ko. Ang aking mga paa ay mabagal na humakbang patungo sa upuan, sa harap ng kanyang mesa. Inilapag niya ang isang folder sa harapan ko. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumatok sa mesa, isang ugali na napansin kong ginagawa niya kapag may mahalagang sasabihin. 3 taon na paglilipat ng pera mula sa joint account ninyo ni Adrian papunta sa account ni Rhea Manalo to. Binuksan niya ang folder at itinuro ang isang kolum ng numero. Kabuuang 15 milyong piso. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. 15 milyon. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang bilang o ang katotohanang hindi ko napansin ang lahat ng yon habang ako ay abala sa pag-aalaga sa bahay sa kanya, sa lahat ng bagay na hindi naman niya pinahalaga. At hindi lang yan, kinuha niya ang isa pang dokumento. Bumili siya ng condo unit sa BGC. 8 milyong piso, nakapangalan kay Rhea. Tumitig ako sa papel. Ang pangalan ni Rhea ay nakaprint sa itim at puti. Ngunit sa aking isipan, nakikita ko ang kanyang mukha, ang kanyang ngiti sa Cafe Lumen kanina, ang kanyang mga mata na puno ng pagkukunyari. "Ati, paano niya nabili yon?" Ang aking boses ay tahimik, ngunit may matalim na gilid. "Wala kaming ganong kalaking pera sa joint account. Galing sa company fund, Tina." Ang kanyang mga mata ay nagdilim. "Ang kumpanya ni Adrian, gumamit siya ng pera ng negosyo para bilhin ang kondo na iyon. May ebidensya tayo na maaari magamit para sa kasong panghuhukot ng pondo ng kumpanya." Ang aking mga daliri ay kumapit sa gilid ng mesa. Ang malamig na kahoy ay parang nagpapalamig sa aking namumula na dugo. Habang ako ay nagtitipid ng bawat piso para sa bahay. Habang ako ay nagtitiis sa mga masasakit na salita ng kanyang ina. Habang ako ay nananalangin na sana ay sapat na ako siya. Ay nagtatapon ng milyon-milyon para sa isang babaeng hindi naman talaga sa kanya. "May iba pa ba?" tanong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Bumuntong hininga si Ate Sandoval. Kinuha niya ang isang maliit na voice recorder mula sa kanyang drawer. "Ito ang pinaka-nakakabahala. Nakuha natin ito mula sa isang source na hindi ko maaring pangalanan. Mga recording ng mga tawag ni Rhea." Pinindot niya ang play button. Ang silid ay napuno ng isang pamilyar na boses. Ang malambing matamis na boses ni Rhea na ginamit niya upang linlangin ang lahat. "Kapag okay na lahat, iwanan na natin si Adrian. May kondo na tayo, may pera pa." Ang aking mga mata ay napapikit. Ang boses sa recording ay malamig. Nagkalkula. Walang kahit anong emosyon na nakapaloob. Ito ang tunay na Rhea. "Teka lang, Rhea, kailangan nating tiyakin na hindi tayo mahuhuli." Ang pangalawang boses ay nagpawi ng lahat ng aking naiisip. Ang aking mga mata ay biglang nabuksan. Ang aking puso ay tumigil sa pagtibok. Alam ko ang boses na yon. Narinig ko ito ng daan-daang beses sa mga pagtitipon sa mga okasyon
sa tuwing dumarating siya upang ihatid at sunduin si Rhea. Greg. Greg, manalo to. Sabi ko. Ang aking boses ay halos isang bulong. Ang kapatid ni Rhea, ang super ni Adrian. Tumango si Ate Sandoval. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang parehong tao na nagmamaneho ng sasakyan ni Adrian araw-araw. Ang parehong tao na nakakaalam ng lahat ng kanyang schedule, lahat ng kanyang lihim, lahat ng kanyang kahinaan. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakanulo ni Adrian. Ito ay tungkol sa isang sabwatan na mas malalim kaysa sa aking inaakala. Ang super na aking pinagkakatiwalaan ng kapatid ng aking dating matalik na kaibigan silang lahat ay bahagi ng isang plano na sirain ang aking buhay. Tina? Ang boses ni Ate Sandoval ay nagpapalubag loob. Alam kong marami ito, ngunit kailangan mong malaman ang buong larawan. Patuloy, ang aking boses ay matigas, kahit ng aking mga kamay ay nanginginig. Si Greg ang nagbigay kay Rhea ng impormasyon tungkol kay Adrian. Ang kanyang mga gawi, ang kanyang mga kahinaan, ang kanyang kawalan ng kakayahan na magkaanak. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng aking reaksyon. Ngunit nanatili akong tahimik. Ang plano ay nagsimula bago pa man ang relasyon ni Adrian at Rhea. Si Greg ang nag-ayos ng lahat. Ang aking mga alaala ay bumalik ng mabilis. Ang mga pagkakataong si Greg ay nakatayo sa kusina, ang kanyang mga mata ay umiiwas sa akin. Ang mga sandaling siya ay tila hindi komportable sa aking presensya. Ang paraan ng kanyang mga daliri na kumakatok sa kanyang binti tuwing siya ay kinakabahan isang ugali na nakikita ko ngayon sa aking isipan, malinaw na parang kahapon. Nakita ko siya. Bulog ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Ilang beses, tuwing susunduin niya si Rhea sa bahay, palagi siyang umiiwas ng tingin. Akala ko nahihiya lang siya. Hindi siya nahihiya, Tina. Siya ay nagkasala. Tumayo ako. Ang aking mga binti ay tila mahina, ngunit pinilit kong tumayo ng matuwid. Lumingon ako sa binta, ang ulan ay bumubuhos pa rin, ang mga patak nito ay para mga luha ng langit. Ate Sandoval, ang aking boses ay matatag. Idagdag natin ang paghahain ng kaso para sa pagbawi ng ari-arian. Ang kanyang mga mata ay lumawak. Tinahanda ka na ba? Kapag ginawa natin ito, magiging digmaan? Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay tuyo, ngunit ang aking puso ay sumisigaw. Digmaan? Hindi. Ito ay hindi digmaan. Digmaan hindi. Ang aking mga labi ay bumuo ng isang manipis na ngiti. Tatawagin ko itong paglilinis. Bago siya makasagot, ang aking telepono ay nag-vibrate. Ang screen ay lumiwanag isang pangalan na hindi ko inaasahang makikita. Adrian. Ang aking mga daliri ay nag-alinlangan sa itaas ng screen. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Bakit siya tumatawag na yon? Pagkatapos ng lahat ng ito? Binuksan ko ang tawag. Ang aking boses ay tahimik. Hello? Tina. Ang kanyang boses ay malabo, mabigat. Lasing. Tina, bakit ang tahimik ng bahay natin? Saan ka na? Ang aking mga daliri ay kumapit ng mahigpit sa telepono. Ang kanyang mga salita ay parang isang kutsil, yun na dahan-dahang pumapasok sa aking dibdib. Ang bahay na tahimik, ang bahay na minsan ay puno ng aking pagmamahal, ng aking mga sakripisyo, ng aking mga luha, na yon ay walang laman. Tina, nandyan ka pa ba? Ang kanyang boses ay nagmamakaawa, parang isang batang naliligaw. Tumahimik ako. Ang mga salita ay hindi lumabas sa aking bibig. Ang tanging tunog ay ang aking hininga na mabigat at masakit. At pagkatapos pinindot ko ang end call, ang telepono ay nahulog mula sa aking mga kamay. Ang aking mga tuhod ay yumuko at ang aking katawan ay sumandal sa mesa. Ang unang luha ay bumagsak hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang malungkot na pagkaunawa. Hindi niya ako naalala nung ako ay nandyan. Hindi niya ako nakita nung ako ay naghihirap sa tabi niya. Ngunit ngayon,
Kapag wala na ako, kapag ang bahay ay tahimik, kapag ang kanyang mga bisig ay walang laman, siya kanya lang napagtanto na nawala na ako. Tina! Ang boses ni Ate Sandoval ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang ba? Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang mga ito ay tumigil. Hindi dahil sa tapos na ang sakit, kundi dahil sa alam kong hindi ito ang oras upang umiyak. Hindi pa. Ako ay okay. Ang aking boses ay matatag kahit na ang aking puso ay punit-punit. Kailan natin maisasampa ang kaso? Sa loob ng 1 linggo, kung handa ka na? Gawin natin. Tumango siya at nagsimulang ayusin ang mga papeles. Ako ay tumayo. Ang aking mga binti ay nanginginig, ngunit matatag. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, ang aking mga mata ay nakakita ng isang bagay sa sulok ng opisina. Isang damit na itim nakasabit sa isang hanger na parang naghihintay. Ang aking damit. Ang damit na aking ipinatahi para sa isang espesyal na okasyon. Ang okasyon na hindi pa dumarating. Lumapit ako dito at hinawakan ng tela. Ang itim na sutla ay malamig sa aking mga daliri. Sa aking isipan, nakita ko ang aking sarili na suot ito nakatayo sa harap ng isang simbahan. Ang aking likod ay tuwid. Ang aking mga mata ay tuyo, habang ang lahat ng mga kasinungalingan ay gumuho sa harap ko. Malapit na, bulong ko sa sarili ko. Ang aking mga daliri ay humiwalay sa tela. Lumingon ako kay Ate Sandoval na nakatayo pa rin sa kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay nakasunod sa akin. Ate, isa pang bagay. Ano yon? Kailangan ko ng kopya ng lahat ng ebidensya, lahat ng recording, lahat ng dokumento, lahat ng numero. Ang aking boses ay naging pabulong. Gusto kong maging handa para sa araw na yon. Anong araw? Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang pinto at humakbang sa labas. Ang aking mga hakbang ay matatag sa sahig na marmol. Ang ulan ay humina na, ngunit ang hangin ay malamig pa rin. Sa aking isipan, ang mga salita ni Ria ay umuulit. Kapag okay na lahat, iwanan na natin si Adrian. Ngumiti ako. Isang ngiti na walang saya, ngunit may katiyakan. Hindi nila alam. Hindi nila alam na ang kanilang plano ay may butas, isang butas na tinatawag na Tina Villarreal. At sa araw na yon sa harap ng lahat, ang butas na yon ay lalamunin silang lahat. Ang mga salita ay paulit-ulit sa aking isipan habang nakatayo ako sa harap ng salamin. Mahalaga na makita ng lahat na may tagapagmanana tayo. Ang boses ni Doña Carmen ay malinaw, parang narinig ko ito mismo. Ngunit hindi ko ito narinig, ito ay isang imahinasyon lamang, isang anino ng mga taon na ginugol ko sa ilalim ng kanyang matalas na dila. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang aking mga mata ay may dala ng ibang liwanag na yon, hindi ang liwanag ng takot o pag-aalinlangan. Isang liwanag na hindi ko nakilala sa loob ng 12 taon. Lumayo ako sa salamin at binuksan ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Ate Sandoval. Naihanda ko na ang lahat ng dokumento. Ipadala ko ba sa iyo ang kopya? Hindi pa ako sumasagot nang may kumatok sa pinto. Ang aking kasambahay si Aling Baby ay pumasok na may dalang isang puting sobre. Ma'am, may dumating para sa iyo? Kinuha ko ang sobre. Ang aking pangalan ay nakasulat sa magandang sulat kamay, ngunit ang nagpadala ay hindi pamilyar. Binuksan ko ito ng dahan-dahan ng aking mga daliri ay hindi nanginginig. Isang invitation card, cream na papel gintong letra. Ang aking mga mata ay dumausdos sa mga salita. Ang pamilya Valmores ay may karangalang anyayahan kayo sa taunang paggunita ng yumaong si Don Rafael Valmores. Sa darating na linggo sa Sanctuario de Batangas, 9:00 ng umaga. At sa ibaba, nakalimbag ng malenaw, Mr. Adrian Valmores and family. Ang aking mga daliri ay huminto sa mga salitang yon. And family. 2 salita na nagbura sa akin na nagpalit sa akin ng isang dayuan sa sariling bahay na aking itinayo. Numiti ako. Isang ngiti na hindi ko napigilan. Family. Bulong ko sa sarili. Ganyan na ba nila ako, kabilis na kalimutan? Inilapag ko ang invitation sa mesa. Ang aking mga mata ay hindi lumalayo sa pangalan ni Adrian. Ang lalaking minsan ko minahal ng higit sa aking sarili. Ang lalaking nagpatiwakal sa akin sa loob ng 12 taon. Hinawakan ko ang aking telepono at tinawagan si Ate Sandoval. Ate, nakatanggap ako ng imbitasyon. Anong imbitasyon?
Ang paggunita sa ama ni Adrian sa Batangas. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ang kanyang boses ay maingat, "At ano ang gagawin mo?" Tiningnan ko ang invitation card. Ang mga letra ay tila sumasayaw sa harap ko. "Pupunta ako." Tina, ang kanyang boses ay nag-aalala. "Sigurado ka doon mo gusto gawin?" "Ati, saan pa ba mas maganda kaysa sa harap ng lahat ng taong pinagmalaki niya?" Ang aking boses ay kalmado, ngunit ang aking puso ay tumitibok ng malakas. Sa harap ng kanyang pamilya, sa harap ng kanyang mga kaibigan, sa harap ng lahat ng taong kanyang pinagkakatiwalaan. "Tina, kapag ginawa natin ito, walang babalikan." "Alam ko." "Hindi mo ba naisip na baka masyadong malaki ang hakbang na ito, na baka mas mabuting gawin natin ito sa korte, hindi sa harap ng publiko?" "Ati, sa loob ng 12 taon tahimik ako. Nakinig ako sa kanilang mga panlalait, sa kanilang mga paratang, sa kanilang mga kasinungalingan. Ngayon oras na para magsalita ako, hindi sa korte, kundi sa harap ng lahat." May mahabang katahimikan. Pagkatapos ang kanyang boses ay naging matatag. "Sige, ihahanda ko ang lahat. Pero Tina, tandaan mo kapag tumayo ka sa harap ng mga taong iyon, hindi ka na magiging tahimik na babae. Magiging babae kang may mga ebidensya." Numiti ako. Iyan ang plano. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang ulan ay huminto na, ngunit ang langit ay kulay abo pa rin. Sa di kalayuan, narinig ko ang tunog ng mga kampana ng simbahan. Malayo ngunit malinaw. Mga kampana ng simbahan. Parang isang tanda. Bumalik ako sa mesa at kinuha ang invitation card. Tiningnan ko ito ng matagal. Mr. Adrian Valmores and Family. Ang mga salitang iyon ay parang isang pangako na sa linggo ang pamilya na iyon ay magkakawatak-watak. Dinala ko ang card sa aking mga labi at hinalikan ito. "Salamat sa imbitasyon, Adrian. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito." Kinabukasan, pumunta ako sa tindahan ng damit. Ang maliit na butik sa may Katipunan kung saan ko ipinatahi ang aking itim na damit. Ang may-ari, si Aling Cora, ay bungising-is nang makita ako. "Ma'am Tina, nandyan na ang inyong damit. Kanina pa namin ito inaayos." Inilabas niya ang damit mula sa likod, isang itim na sutla na hanggang tuhod simple ngunit elegante. Ang tela ay tumadaloy sa aking mga daliri, malamig at makinis. "Maganda," bulong ko. "May okasyon ka ba, miss?" tanong ni Aling Cora habang inaayos ang laylayan. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang itim na damit ay yakap sa aking katawan. Ang aking mga balikat ay tuwid. Ang aking mga mata ay matatag. "Oo, isang libing." Nagulat si Aling Cora. "Sino ang namatay?" Hindi ako kumindat. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin, ang babaeng nakasuot ng itim, ang babaeng may dalang mga ebidensya, ang babaeng handa ng manindigan. Isang kasinungalingan. Tumahimik si Aling Cora. Hindi siya nagtanong pa, marahil ay naramdaman niya ang bigat ng aking mga salita. Pagkatapos kong magbayad at lumabas ng butik, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ate Sandoval. Tinakumpleto na ang lahat. Ang kanyang boses ay seryoso. May bagong ebidensya ako, ang resulta ng DNA test. Huminto ako sa kalagitnaan ng aking paglalakad. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ang DNA test? Oo, ang resulta ay malinaw. Si Adrian ay hindi ang ama ng bata. May kopya ko rito sa opisina. Ipadala ko ba sa'yo? Tumayo ako roon, hawak ang damit sa isang kamay, ang telepono sa kabila. Ang arar ay sumisikat na ang liwanag ay tumatama sa aking mukha. Sa di kalayuan narinig ko muli ang mga kampana ng simbahan, mas malakas na ngayon, mas malinaw. "Ipadala sa akin ang kopya," sabi ko, ang aking boses ay matatag. "Dadalhin ko sa Batangas." "Tinasigurado ka na ba?" "Ati, sa loob ng lab. 12 taon ako ang tahimik. Ako ang nagtitiis, ako ang umintindi. Ngunit sa linggo, sa harap ng lahat, hindi na ako ang tahimik na babae." Huminga ako ng malalim. Sa linggo, ako ang magsasalita.
Ibinalik ko ang telepono sa aking bulsa. Tiningnan ko ang itim na damit sa aking mga kamay, ang damit na isusuot ko sa paggunita, ang damit na isusuot ko sa araw ng paglilinis. Sa di kalayuan ang mga kampana ng simbahan ay patuloy na tumutunog. Isang tanda, isang pangako. Malapit na. Ang simbahan ay puno ng liwanag ng mga kandila. Ang bawat sulok ng San Lorenzo ay tila kumikinang sa init ng ginintuang liwanag na sumasayaw sa mga dingding na bato. Ang bango ng insenso ay humahalo sa pabango ng mga bisita mga kababaihan sa kanilang bestida mga kalalakihan sa kanilang barong. Ang paggunita para kay Don Rafael Valmores ay isang marangyang okasyon at walang itinipid ang pamilya. Nakaupo ako sa ikatlong hanay, hindi sa unahan, hindi sa hulihan. Sa isang lugar na hindi masyadong halata, ngunit sapat upang makita ko ang lahat ng nangyayari. Sa harap, malapit sa altar, nakatayo si Adrian. Nakasuot siya ng itim na barong na may burda hawak-hawak ang isang sanggol na nakabalot sa puting tela. Sa tabi niya si Ria, nakaistilong itim na damit buhok na maayos na nakatali-initing handa para sa lahat. Ang kanyang kamay ay nakasandal sa braso ni Adrian, parang isang reyna na nagpapakita ng kanyang nasasakupan. Sa unang hanay, nakaupo si Doña Carmen. Tuwid ang likod, nakataas ang baba ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa mga bisita parang nagsasabing, "Ito ang aking anak, ito ang aking apo, ito ang tagumpay ng aming pamilya." Hindi ako makagalaw. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking kandungan, ang balat ng leather na folder ay malamig sa aking mga daliri. Sa loob nito ang mga dokumento, ang mga ebidensya, ang mga taon ng pagtitiis na aking pinagsama-sama. Naramdaman ko ang presensya ni Ate Sandoval sa aking tabi. Tahimik siyang nakaupo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa entablado. Kahit hindi siya nagsasalita, alam kong handa siya. Handa para sa anumang mangyari. Sa harap, may isang matandang lalaki na tumayo at kinuha ang mikropono. "Mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa ating paggunita, nais ni Gino ang Adrian Valmores na magbahagi ng ilang mga salita." Ang mga palakpakan ay pumuno sa simbahan. Si Adrian ay ngumiti, iniabot ang sanggol kay Ria at humakbang patungo sa mikropono. Ang kanyang barong ay kumikinang sa ilaw ng mga kandila. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga bisita parang isang hari na tinitignan ang kanyang kaharian. "Magandang gabi po sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. "Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa pagpunta rito upang alalahanin ang aking amang si Don Rafael. Isang dakilang tao siya, isang haligi ng aming pamilya, isang modelo ng integridad at kasipagan." Tumango ang mga matatanda sa unang hanay. Ang ilan ay nagpunas ng luha. "Ngunit sa gabing ito, hindi lamang ang nakaraan ang nais kong gunitain. Nais ko ring ipakilala sa inyong lahat ang aking bagong pamilya." Ang mga bulong ay kumalat sa simbahan. Ang mga mata ay napunta kay Ria na nakatayo sa tabi, hawak ang sanggol. Ang kanyang ngiti ay lumalawak. "Marami sa inyo ang nakakakilala kay Ria Manaloto." Patuloy ni Adrian, ang kanyang kamay ay umaabot kay Ria. "Siya ang babaeng nagbigay sa akin ng pinakamahalagang regalo, isang anak. Ang aking anak na lalaki, si Adrian Jr." Ang mga palakpakan ay sumabog muli. Ang ilang mga kababaihan ay napahawak sa kanilang mga dibdib. Ang kanilang mga mata ay puno ng emosyon. Sa unang hanay, si Doña Carmen ay pumalakpak nang malakas ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngunit ako, hindi ako pumalakpak. Nakaupo lamang ako. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa folder. Ang aking mga mata ay nakatuon kay Adrian. "Sa araw na ito," patuloy niya, ang kanyang boses ay lumalakas, "nais kong ipakilala sa inyong lahat ang aking bagong pamilya. Ang aking asawa si Ria at ang aking anak si Adrian Jr. Ang magpapatuloy ng pangalan ng Valmores, ang mga bulong ay lumakas. Ang ilang mga mata ay napunta sa akin. Ang ilan ay may awa. Ang ilan ay may pagtataka. Ang ilan ay may kasiyahan. Naramdaman ko ang kanilang mga titig, ngunit hindi ako kumibo.
Sa tabi ko, naramdaman ko ang paggalaw ni Ate Sandoval. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat upang paalalahanan ako kung bakit ako narito. Si Adrian ay numiti, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga bisita. Kaya't muli, maraming salamat sa inyong lahat. Naway pagpalain tayo ng Diyos sa gabing ito. Ang mga palakpakan ay pumuno sa simbahan. Ang mga tao ay nagsimulang tumayo, ang ilan ay lumalapit kay Adrian upang batiin siya. Ang iba ay nag-uusap-usap, ngunit bago pa man ako makagalaw, isang boses ang tumawag sa akin. Tina! Lumingon ako. Si Doña Carmen ay nakatayo sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay malamig, ang kanyang mga labi ay nakapurst. Ang kanyang itim na damit ay pinalamutian ng perlas. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos. Sa kabila ng kanyang edad, siya ay tila isang reyna na may kapangyarihan at kayabangan. Nagulat ako na pumunta ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa ngunit matalim. Hindi ba dapat yung nasa ibang lugar sa iyong bagong buhay? Numiti ako. Ang aking karaniwang ngiti, ang ngiti na itinago ko sa loob ng 12 taon. Bakit po, Doña Carmen? Hindi ba't ito ang paggunita ng aking biyen? Hindi ba't nararapat ako narito? Ang kanyang mga mata ay kumislap. Ikaw ay hindi na bahagi ng pamilyang ito, Celestine. Hindi mo na kailangang magpanggap. Hindi ako nagpapanggap, Doña Carmen. Ang aking boses ay kalmado tulad ng tubig na hindi ginagalaw. Dumating ako upang magbigay-pugay kay Don Rafael, yun lamang. Tinitigan niya ako ng matagal, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahinaan, ngunit wala siyang nakita. Tumalikod siya at umalis, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Sa tabi ko, naramdaman ko ang paghawak ni Ate Sandoval sa aking braso. Okay ka lang ba? Okay ako, sagot ko. Mas okay ka sa dati. Tumayo ako at tumingin sa paligid. Ang mga bisita ay nagkakalat na ang ilan ay lumalabas ng simbahan, ang iba ay nananatili upang mag-usap. Sa harap, nakita ko si Adrian na nakikipag-usap sa ilang mga kamag-anak, hawak ang sanggol si Ria sa kanyang tabi. Ngunit bago pa man ako makalakad, naramdaman ko ang isang presensya sa likod ko. Tina? Lumingon ako. Si Adrian ay nakatayo sa harap ko. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa kanyang mga braso hawak niya ang sanggol si Adrian Jr., ang batang hindi niya anak. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang kanyang boses ay pabulong. Umiti ako. Dumating ako para sa misa, para sa tatay mo. Hindi ba't dapat nandito ako? Ang kanyang mga mata ay kumislap. Tina, huwag mong sirain ang araw na ito. Umalis ka na. Hindi ako ang sisira ng araw na ito, Adrian. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may bakal. Ikaw na mismo ang gumawa noon. Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Ria, ang kanyang ngiti, ay matamis, ang kanyang mga mata ay malamig. Tina, napakaganda makita ka, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunyari. Nagulat ako na pumunta ka, ngunit syempre nararapat ka nga rito para kay Don Rafael. Tiningnan ko siya. Ang babaeng ito ang aking dating kaibigan, ang babaeng nagnakaw ng aking asawa, ang babaeng nagsinungaling sa lahat. Nakatayo siya sa harap ko, hawak ang isang bata na hindi anak ni Adrian, at numangiti na parang wala siyang kasalanan. Ria, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Maganda makita ka rin, mukhang maganda ang iyong kalagayan. Ang kanyang ngiti ay bahagyang naglaho. Oo, maayos naman. Salamat sa pag-aalala. Hindi ako nag-aalala, sagot ko. Nagulat lamang ako. Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahinaan. Ngunit wala siyang nakita. Kung gayon, sabi niya, ang kanyang boses ay matamis. Sana'y masiyahan ka sa paggunita. Tumalikod siya at umalis si Adrian, ay sumunod sa kanya, ang kanyang mga mata ay nag-aalangan. Ngunit hindi ako kumibo. Nakaupo lamang ako, ang aking mga kamay ay nakapatong sa folder. Ang aking mga mata ay nakatuon sa kanilang mga likuran. Sa tabi ko, naramdaman ko ang paggalaw ni Ate Sandoval. Tinahanda ka na ba? Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ang kanyang mukha ay matatag. Sa loob ng ilang sandali,
Naramdaman ko ang bigat ng lahat, ang mga taon ng pagtitiis, ang mga luha, na hindi ko maiyak ang mga kasinungalingan na aking pinagtiisan. Ngunit sa halip na matakot na umiti ako. Oo, ati, handa na ako. Tumayo ako at tumingin sa paligid. Ang mga bisita ay nagkakalat na, ang ilan ay nakaupo, ang iba ay nakatayo. Ang mga kandila ay patuloy na sumasayaw, ang liwanag ay sumasayaw sa mga dingding. Sa harap nakita ko si Adrian na nakikipag-usap sa mga kamag-anak. Hawak ang sanggol si Ria sa kanyang tabi. Ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ngunit alam ko sa loob ng ilang sandali, ang lahat ng iyon ay magbabago. Huminga ako ng malalim at humakbang patungo sa harap ng simbahan. Ati, sabi ko ang aking boses ay kalmado. Panahon na. Tumango siya at tumayo. Magkasama kaming naglakad patungo sa harap, ang aming mga hakbang ay tahimik, ngunit matatag. Nang makarating kami sa harap, huminto ako at tumingin sa mga bisita. Ang ilan ay napatingin sa akin, ang ilan ay nag-uusap-usap. Sa unang hanay si Doña Carmen ay napatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay malamig. Ngunit hindi ako kumibo. Tumingin lamang ako sa kanila. Ang aking mga mata ay matatag, ang aking puso ay kalmado. At pagkatapos nagsalita ako, mga ninong, mga ninang, mga pinsan, alam kong hindi ito ang tamang lugar, ngunit kailangan kong ipakita sa inyong lahat ang katotohanan. Ang mga bulong ay kumalat sa simbahan. Ang mga mata ay napunta sa akin. Ang ilan ay may pagtataka, ang ilan ay may pag-aalala. Sa harap, nakita ko si Adrian na napalingon, ang kanyang mukha ay maputla. Tina, anong ginagawa mo? Ngunit hindi ko siya pinansin. Pinuksan ko ang folder at kinuha ang mga dokumento. Sa loob ng labo, 2 taon ako ang tahimik. Ako ang nagtiis, ako ang umintindi. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may bakal. Ngunit sa gabing ito, sa harap ng lahat, kailangan kong sabihin ang totoo. Itinaas ko ang mga dokumento, ang papel ay kumakaluskos sa aking mga kamay. Ang asawang ito, ang lalaking ito na nagpakilala sa inyong lahat ng kanyang tagapagmana, ay baog. Hindi niya kayang magkaanak. Ang mga bulong ay naging malakas na sigaw. Ang mga mata ay napunta kay Adrian, ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At ang batang ito, patuloy ko ang aking boses ay lumalakas, ay hindi niya anak. Ang katahimikan ay pumuno sa simbahan. Ang mga kandila ay patuloy na sumasayaw. Ang liwanag ay sumasayaw sa mga dingding. Ngunit walang nagsalita. Sa harap nakita ko si Ria, na namumutla, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa tabi niya si Adrian ay nakatayo, ang kanyang bibig ay nakabuka, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagulat. At pagkatapos nagsalita ako muli, ang aking boses ay kalmado, ang aking mga mata ay matatag. Ang resulta ng DNA test ay malinaw. Si Adrian Valmores ay hindi ang ama ng batang ito, at ang lalaking ito na nagpakilala sa inyong lahat ng kanyang tagapagmana ay nagsinungaling sa inyong lahat. Itinaas ko ang mga dokumento, ang papel ay kumakaluskos sa aking mga kamay. Narito ang mga ebidensya, ang mga medical na record, ang mga resulta ng DNA test, ang mga kasinungalingan na itinagaw nila sa inyong lahat. Ang katahimikan ay pumuno sa simbahan. Ang mga mata ay napunta kay Adrian, ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa tabi niya si Ria ay nakatayo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. At pagkatapos nagsalita ako muli, ang aking boses ay kalmado. Ang aking mga mata ay matatag. Ito ang katotohanan, at sa gabing ito, sa harap ng lahat, hindi ko na ito itatago. Pick. Yan gawa-gawa lang niya. Naramdaman ko ang boses ni Adrian na pumuto sa katahimikan, ngunit hindi ito umabot sa akin. Nakatayo ako sa harap ng simbahan, hawak ang mga dokumento, ang aking mga kamay ay tahimik. Hindi ako kumibo, hindi ako kumilos. Ang aking mga mata ay nakatuon sa kanya. Ang lalaking kasama ko sa loob ng 12 taon. Ang lalaking ngayon ay nanginginig sa harap ng kanyang sariling mga kasinungalingan.
Ang simbahan ay puno ng bulong. Ang mga kandila ay patuloy na sumasayaw. Ang liwanag ay sumasayaw sa mga dingding. Ngunit ang lahat ng iyon ay malabo sa akin. Ang tanging malinaw ay ang mukha ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pik ulit ko ang aking boses ay kalmado halos pabulong. 6 na taon kong tinago ang katotohanan ito, Adrian. 6 na taon kong dinanas ang lahat ng sisihin, lahat ng paghamak, para lang protektahan ka. At ngayon sasabihin mong, Pik, ang aking mga daliri ay dumampi sa gilid ng papel. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman ko ang malamig na metal ng aking singsing. Ang singsing na isinuot ko nung araw ng ating kasal. Ang singsing na hindi ko pa natatanggal kahit na niloko mo ako, kahit na iniwan mo ako. Ate Sandoval, sabi ko, hindi inaasil ang aking mga mata kay Adrian. Ipakita natin sa kanila ang buong katotohanan. Tumayo si Ate Sandoval sa tabi ko. Ang kanyang presensya ay matatag, ang kanyang boses ay malinaw. May tatakbo ng ospital, may pirma ng doktor at may notaryo. Maari po nating i-verify ngayon mismo. Ang resulta ng pagsusuri mula sa St. Luke's Medical Center, 6 na taon na ang nakalipas. Si Adrian Valmores ay may azoospermia, walang tamud. Ang mga bulong ay naging malakas na sigaw. Ang mga mata ay napunta kay Adrian. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa unang hanay, si Doña Carmen ay nakatayo, ang kanyang mukha. Putla ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagulat. Hindi totoo yan! Sigaw ni Rhea, ang kanyang boses ay basag, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi totoo, ngunit hindi ako kumibo. Binuksan ko ang folder at kinuha ang isa pang dokumento, ang resulta ng DNA test. Itinaas ko ito. Ang papel ay kumakaluskos sa aking mga kamay at ito, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado. Ang resulta ng DNA test, ang batang ito ay hindi anak ni Adrian. Ang katahimikan ay pumuno sa simbahan. Ang mga kandila ay patuloy na sumasayaw. Ang liwanag ay sumasayaw sa mga dingding, ngunit walang nagsalita. Totoong patuloy ko, ang aking mga mata ay nakatuon kay Rhea. May kopya ako ng buong ulat. Ang ama ng bata ay isang lalaking kilala ninyo. Ang mga mata ay napunta kay Rhea. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sa tabi niya si Adrian ay nakatayo. Ang kanyang bibig ay nakabuka. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagulat. At pagkatapos binuksan ko ang aking telepon, ang screen ay lumiwanag, ang liwanag ay sumasayaw sa aking mga kamay. Pinindot ko ang play, ang boses ni Rhea ay pumuno sa simbahan. Ang kanyang mga salita ay malinaw, ang kanyang tono ay malamig. Greg, kapag okay na lahat, iwanan na natin si Adrian. May kondo na tayo, may pera pa. Ang boses ni Greg ay sumagot, ang kanyang tono ay maingat. Teka, buntis ka pa. Huwag muna tayong magmadali. Ang mga mata ay napunta kay Greg, ang tahimik na tsuper na nakatayo sa gilid ng simbahan. Ang kanyang mukha ay putla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay nakababa. Fake yan! Sigaw ni Rhea. Ang kanyang boses ay basag, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Pinabago niya ang boses, ngunit hindi ako kumibo. Pinindot ko ang play muli. Ang boses ni Rhea ay pumuno sa simbahan. Ang kanyang tono ay puno ng takot. Greg, kailangan kong manganak na. Baka maghinala si Adrian kapag nalaman niya hindi siya ang ama. Ang boses ni Greg ay sumagot. Ang kanyang tono ay kalmado. Huwag kang mag-alala, basta't huwag kang magkamali. Kapag nakuha na natin ang pera, aalis na tayo. Ang katahimikan ay pumuno sa simbahan. Ang mga mata ay napunta kay Greg. Ang kanyang mukha ay putla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay nakababa. Hindi siya kumibo, hindi siya kumilos. Ang kanyang katahimikan ay nagsalita para sa kanya. At pagkatapos nagsalita, si Adrian, ang kanyang boses ay basag, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Rhea, kasinungalingan lahat. Lumingon si Rhea sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Adrian, pakinggan mo ako, mahal kita. Hindi sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Kahit kailan hindi mo ako mahal. Pera lang.
Ang mga mata ay napunta kay Ria, ang kanyang mukha ay putla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa kanyang mga bisig, ang sanggol ay nagsimulang umiyak. Ang kanyang maliit na boses ay pumuno sa simbahan, at pagkatapos, naramdaman ko ang paggalaw sa unang hanay si Doña Carmen. Ang babaeng nagpahirap sa akin sa loob ng maraming taon, ang babaeng nagtawag sa akin ng sirang makina, ay nagsimulang sumuray. Ang kanyang mga mata ay pumikit, ang kanyang katawan ay nagsimulang bumagsak. Doña sigaw ng isang kamag-anak, ang kanyang mga kamay ay umabot upang saluhin siya. Doña Carmen, ang mga tao ay nagkagulo, ang mga bulong ay naging malakas na sigaw, ang mga mata ay napunta kay Doña Carmen, ang kanyang mukha ay putla, ang kanyang katawan ay nakahiga sa mga bisig ng kanyang mga kamag-anak, ngunit hindi ako kumibo. Tumayo ako sa harap ng simbahan, hawak ang mga dokumento. Ang aking mga kamay ay tahimik. Ang aking mga mata ay nakatuon kay Adrian. Ang lalaking ngayon ay nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mukha ay putla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at pagkatapos, naramdaman ko ang presensya ni Ate Sandoval sa tabi ko. Ang kanyang boses ay pabulong, ang kanyang tono ay kalmado. Handa ka na bang tapusin ito? Tumayo ako, hindi ako nagsalita. Hindi ko kailangan. Ang aking mga paa ay humakbang patungo sa harap, ang aking mga mata ay nakatuon kay Adrian. Adrian. Ang aking boses ay pumutol sa kaguluhan, ang mga bulong ay tumigil, ang mga mata ay napunta sa akin, ang ilan ay may pagtataka, ang ilan ay may pag-aalala. Lumingon si Adrian sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. 6 na taon, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado. Ang aking mga mata ay matatag. 6 na taon mong hinayaan akong sisihin ang sarili ko. Hinayaan mo akong maniwala na ako ang may kasalanan kung bakit wala tayong anak. Samantalong alam mong ikaw ang may problema. Tina. Bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay basag, pasensya na. Ngunit hindi ako kumibo. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa folder, ang aking mga mata ay nakatuon sa kanya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Kasi hindi ko ito ginagawa para sa'yo. Ginagawa ko ito para sa akin. Ang katahimikan ay pumuno sa simbahan. Ang mga kandila ay patuloy na sumasayaw. Ang liwanag ay sumasayaw sa mga dingding. Ngunit walang nagsalita. At pagkatapos nagsalita ako muli, ang aking boses ay kalmado. Ang aking mga mata ay matatag. Ang pinakamasakit sa lahat, hindi ang pagtataksil mo, kung hindi ang mga taong hinayaan mong maniwala ako, na hindi ako sapat para lang itago mo ang katotohanan tungkol sa sarili mo. Ang aking mga salita ay pumuno sa simbahan. Ang aking boses ay malinaw, ang aking tono ay kalmado. Ang mga mata ay napunta kay Adrian, ang kanyang muka ay putla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi ako kumibo. Lumingon ako at naglakad patungo sa labasan. Ang aking mga paa ay tahimik, ang aking puso ay kalmado. Sa likod ko, narinig ko ang boses ni Adrian. Ang kanyang tono ay puno ng takot. Tina! Ngunit hindi ako lumingon. Ang aking mga paa ay patuloy na humakbang. Ang aking mga mata ay nakatuon sa harap. Sa labas ang hangin ay malamig. Ang langit ay puno ng mga bituin. Huminga ako ng malalim, ang aking mga baga ay puno ng sariwang hangin. Sa tabi ko, naramdaman ko ang presensya ni Ate Sandoval. Ang kanyang boses ay pabulong, ang kanyang tono ay kalmado. Tina, okay ka lang ba? Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang muka ay matatag, numiti ako. Oo, ate, sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, okay na ako. 1 linggo matapos ang lahat. Ang mga papeles sa harap ko ay parang multo ng buhay na aking iniwan. Ang pangalan ko, ang pirma ko, ang mga taon na aking ibinigay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nanginginig. Inabot ko ang panulat at naramdaman ko ang titig ni Ate Sandoval mula sa kabilang gilid ng mesa. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa folder. Tina, handa ka na ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay mababa at matatag. Tumango ako, hindi ako nagsalita. Hindi ko kailangan.
Ang aking kamay ay gumalaw. Ang panulat ay dumampi sa papel. Sa pagkakataong ito, alam ko kung saan ilalagay ang aking pangalan. Sa tamang posisyon, sa tamang linya. Nang matapos ako, ibinaba ko ang panulat at itinulak ang mga papeles pabalik sa kanya. Nakuha mo ang 60% ng pinagsamang ari-arian, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakababa sa dokumento, kasama ang bahay sa Quezon City. Ang bahay, ang mga dingding na sumaksi sa aking mga luha, ang mga silid na puno ng katahimikan, ang kusina kung saan ako naghihintay ng hapunan na hindi dumating. Ibenta ninyo, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado. Ayoko nang tumiradon. Tiningnan ako ni Ate Sandoval. Ang kanyang mga mata ay may pag-unawa. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagpaliwanag. Tumango lamang siya at isinulat ang aking desisyon. Ngunit bago ako makabangon ng aking telepono ay nag-vibrate. Isang numero, kilala ko ito. Ang numero na dati kong tinatawagan tuwing may problema. Ang numero na ngayon ay hindi ko na dapat kilala. Sinagot ko ito. Ang aking mga daliri ay malamig. Tina, ang boses ni Ria ay basag, ang kanyang mga hikbi ay naririnig sa kabilang linya. Patawarin mo ako. Wala na akong mapuntahan. Ang katahimikan ng aking puso ay hindi tumibok ng mabilis. Hindi ito sumigaw. Hindi ito napuno ng galit. Ito ay tahimik tulad ng mga taon na aking ginugol sa pagtitiis. Ria, sabi ko, ang aking boses ay mababa, ang aking mga salita ay mabagal. Hindi kita mapapatawad na yon. Pero hindi rin kita kayang kamuhian. Ang kanyang mga hikbi ay tumigil. Ang katahimikan sa kabilang linya ay halos maramdaman. Mabuhay ka ng maayos. Patuloy ko, ang aking mga mata ay nakatuon sa bintana. Ang liwanag ng umaga ay pumapasok para sa anak mo. Hindi ko hinintay ang kanyang sagot. Ibinaba ko ang tawag at inilapag ang telepo sa mesa. Tiningnan ako ni Ate Sandoval. Ang kanyang mga mata ay may pagtataka, ngunit hindi siya nagtanong. Ria at Greg, sabi niya, ang kanyang boses ay formal, nasa kustodya na sila. Ang mga kaso ng pandaraya ay isinampa na. Tumango ako. Ang mga salita ay dumating at umalis. Ang mga pangalan ay nabanggit at nakalimutan. Ngunit bago ako makaalis, ang aking telepo ay nag-vibrate muli. Sa pagkakataong ito, isang pangalan ang lumitaw. Adrian. Hindi ko sinagot. Hindi ko kailangan. Binuksan ko ang pinto ng opisina at humakbang sa labas. Ang hangin ay malamig. Ang araw ay sumisikat sa Quezon City. Ngunit nang ako ay nakarating sa aking apartment sa Cubao, may katatayo sa harap ng aking pinto, si Adrian. Ang kanyang mga damit ay gusot, ang kanyang mga mata ay pula, ang kanyang mga tuhod ay nakayuko. Nang makita ako, agad siyang lumuhod sa harap ko, ang kanyang mga kamay ay nakaunat. Tina, patawarin mo ako. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Babalik ako sa'yo. Gagawin ko lahat. Tiningnan ko siya. Ang lalaking minsan kong minahal. Ang lalaking minsan kong pinagkatiwalaan. Ang lalaking nagturo sa akin na sisihin ang sarili ko. Ang aking mga labi ay hindi kumibot. Ang aking mga mata ay hindi nagbago. Adrian, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Ang aking tono ay matatag. Hindi na ako ang babaeng naghihintay sa'yo. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Tina, please. Umuwi ka na, isinara ko ang pinto. Ang aking likod ay dumikit. Sa kahoy, ang aking mga mata ay nakapikit. Huminga ako ng malalim, ang aking mga baga ay puno ng hangin. Ang aking puso ay tumibok, ngunit hindi sa sakit, hindi sa galit, hindi sa panghihinayang. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang aking puso ay tumibok ng malaya. Binuksan ko ang aking telepono, ang pangalan ni Adrian. Ang numero ni Adrian, ang mga mensahe ni Adrian, pinindot ko ang delete, lahat. Ang aking mga mata ay napunta sa bintana. Ang langit ay nagsisimula ng lumiwanag. Ang mga unang sinag ng araw ay sumasayaw sa mga gusali ng Quezon City. Numiti ako. Tunay na ngiti. Ang unang tunay na ngiti sa loob ng 12 taon. Ngunit bago ko maubos ang sandali, ang aking telepono ay nag-vibrate muli. Isang numero, hindi ko kilala. Sinagot ko ito, ang aking mga daliri ay malamig. Celestine.
Ang boses ng babae ay propesyonal, malamig. Ako si Dr. Reyes mula sa St. Luke's. May resulta na tayo ng iyong pagsusuri. Ang aking mga tuhod ay nanghina. Umupo ako sa sofa, ang aking mga kamay ay nanginginig. Kailan ako maaring pumunta, tanong ko? Ang aking boses ay halos hindi marinig. Bukas, 9 ng umaga. Ibinaba ko ang tawag at inilapag ang telepono sa aking kandungan. Ang aking mga mata ay nakatuon sa bintana. Ang araw ay patuloy na sumisikat. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang aking puso ay hindi kalmado. Ito ay natatakot. Natatakot sa kung ano ang maaaring sabihin ng resulta. Natatakot sa kung ano ang maaaring baguhin nito. Celestine, ang lahat ng pagsusuri ay normal. Wala kang problema sa pagbubuntis. Ang totoo, malusog ka at nasa tamang edad ka pa. Ang mga salita ni Dr. Reyes ay dumating ng malinaw. Ngunit ang aking utak ay tila nahihirap ang iproseso ang mga ito. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking kandungan. Ang mga daliri ay nakakuyom sa tela ng aking damit. Ibig sabihin, ang aking boses ay nauutal. Ibig sabihin, hindi ako ang may problema. Tumango ang doktor. Ang kanyang mga mata ay may init na hindi ko inaasahan. Wala kang kasalanan, Celestine. Hindi kailanman. Ang mga salitang iyon, 12 taon kong hinintay na marinig ang mga yon. 12 taon na mga bulong ni Doña Carmen, na mga sulyap ni Adrian ng aking sariling mga pagdududa na bumabagabag sa akin tuwing gabi. Ang aking mga mata ay napuno. Ang unang luha ay bumagsak, hindi ko ito pinigilan. Hindi ko na kaya. Umiiyak ako. Ngunit hindi sa lungkot, hindi sa galit, hindi sa panghihinayang. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, umiiyak ako dahil sa ginhawa. Salamat, Doc. Bulong ko, ang aking mga luha ay patuloy na umaagos. Salamat. Lumabas ako ng klinika na ang aking mga paa ay tila hindi sumasayaw sa lupa. Ang araw ng Maynila ay mainit. Ang liwanag ay bumabagsak sa aking balikat na parang isang mainit na yakap. Huminto ako sa harap ng isang maliit na tindahan ng mga gamit pambata, ang mga maliliit na damit, ang mga maliliit na sapatos, ang mga laruan na nakangiti mula sa mga istante. Dati, ang tanawing ito ay nagdudulot sa akin ng kirot. Isang paalala ng aking mga nabigong pagbubuntis, ng aking mga pagkalaglag, ng mga taon ng paghihintay sa isang bata na hindi dumarating. Ngunit ngayon, nagumiti ako. Hindi pa ngayon bulong ko sa aking sarili. Ang aking mga mata ay nakatuon sa isang maliit na kulay rosas na damit, pero malapit na. Hindi ako pumasok. Hindi pa. Ngunit ang kaalaman na maaari kong gawin ito, na kaya kong gawin ito, ay sapat na sa ngayon. Ang tawag ay dumating ng hapon. Si Greg ang kapatid ni Ria, ang dating super ni Adrian. Ang kanyang boses ay mababa, nag-aalangan. Mrs. Valmores, sorry, Miss Villarreal, nais ko lang ipaalam sa inyo. Ang bahay sa Quezon City, naibenta na. Si Adrian ay naroon na yan huling tingin. Hindi ko alam kung bakit ako pumunta. Siguro upang makita ang wakas. Upang saksihan ang pagsasara ng isang kabanata na dapat ay natapos ng matagal na ang nakalipas. Nang dumating ako nakatayo, si Adrian sa harap ng tarangkahan. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa walang laman na bahay. Sa kanyang kamay ang aking singsing sa kasal. Ang isa na iniwan ko sa mesa nung huling umalis ako, si Doña Carmen ay nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang muka ay mas matanda kaysa sa naalala ko. Ang kanyang likod ay hindi natuwid. Ang kanyang mga mata ay walang ningning. Anak, umuwi na tayo sa Batangas, sabi ng matandang babae, ang kanyang boses ay mahina. Wala na tayong gagawin dito. Hindi sumagot si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bahay. Ang bahay na minsan naming tinawag na tahanan. Ang bahay na kanyang ipinagbili upang mabayaran ang kanyang mga utang. Ang bahay na hindi na niya maaring tawaging kanya. Mabulong niya, ang kanyang boses ay basag. Bakit ko nagawa yon? Hindi sumagot si Doña Carmen. Umiling lamang siya at tumalikod, ang kanyang mga yabag ay mabagal mabigat. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Tiningnan ko si Adrian, ang lalaking minsan kong minahal. Ang lalaki nagturo sa akin na sisihin ang sarili ko.
Ang lalaki nagtago ng kanyang sariling kahinaan sa pamamagitan ng pagpapababa sa akin. Nais kong magalit, nais kong sabihin ng isang bagay na masakit. Ngunit nang makita ko siya, nakatayo sa harap ng walang laman na bahay. Hawak ang singsing na hindi ko na isusuot, ang tanging nadama ko ay awa. Hindi ko siya kinausap. Hindi ko na kailangan. Bumaling ako at lumakad palayo. Kinabukasan nakipagkita ako kay Ate Sandoval sa isang maliit na cafe sa Katipunan. Ang kanyang kape ay mainit. Ang kanyang ngiti ay banayad. Anong plano mo ngayon? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay may pag-aaral. Huminga ako ng malalim. Ang mga salita ay dumating ng natural. Tulad ng isang bagay na matagal ko nang itinatago. Magtuturo ulit ako. Sa universidad. Ibalik ko ang dating ako, pero mas matalino, mas malakas. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay kumunot sa mga sulok. Ipagmamalaki ka ng lola, ising mo. Ang pangalan ng aking lola ay nagdulot ng init sa aking dibdib. Ang babaeng nagturo sa akin na huwag magmamakaawa. Ang babaeng nagturo sa akin na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay sandata. Salamat, Ate. Sabi ko, ang aking boses ay taimtim. Salamat sa lahat. Hindi mo kailangang magpasalamat, Celestine. Sagot niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Ginawa ko lamang ang aking trabaho. Ikaw ang lumaban. Ang aking bagong apartment sa Quezon City ay maliit, ngunit sa akin ito. Ang mga dingding ay walang mga larawan ng isang pamilya na hindi kailanman naging akin. Ang mga istante ay walang mga alaala ng isang lalaking hindi karapat-dapat sa aking pagmamahal. Buksan ko ang bintana, ang hangin ng umaga ay pumapasok, ang amoy ng bagong simula. Ang araw ay sumisikat, ang mga gintong sinag ay bumabagsak sa aking bagong tahanan. Sa mesa, inilagay ko ang mga bagay na mahalaga sa akin. Ang larawan ni Lola Ising, ang kanyang ngiti ay puno ng karunungan. Ang mga folder ng mga dokumento, ang mga ebidensya, na minsang nagbigay sa akin ng kapangyarihan ngayon, ay sarado na, natapos na. At isang maliit na paso ng halaman, isang bagong simula, isang bagong buhay. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang Quezon City ay gumising sa akin. Ang mga sasakyan ay dumaraan, ang mga tao ay nagmamadali, ang buhay ay patuloy. Ngumiti ako sa aking sarili. Hindi ako natalo-bulong. Ko ang aking mga salita ay tahimik ngunit matatag. Naligtas lang ako. Ang aking telepon ay nag-vibrate. Isang numero na hindi ko kilala. Celestine. Ang boses ng babae ay propesyonal, mainit. Ako si Dr. Morales mula sa Departamento ng Panitikan ng Universidad ng Pilipinas. Tanggap ka na namin bilang professor. Maaari ka bang pumirma ng kontrata ngayong linggo? Ang aking puso ay tumibok. Hindi sa takot, hindi sa pag-aalala, nuwit sa kagalakan. Oo, sagot ko. Ang aking ngiti ay naririnig sa aking boses. Handa na ako. Ibinaba ko ang tawag at inilapag ang telepon sa mesa. Ang aking mga mata ay napunta sa larawan ni Lola Ising. Lola, narinig mo ba? Bulong ko, ang aking mga daliri ay humahaplo sa salamin ng frame. Magsisimula na akong muli. Ang araw ay sumisikat ng mas maliwanag. Ang hangin ay mas sariwa. Ang aking puso ay malaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, ako ay natutulog ng walang takot. Ako ay gumising ng walang pangamba. Ako ay nabubuhay hindi para sa iba, ngunit para sa aking sarili. Ang bagong umaga ay dumating, at ako ay handa na. 6 na buwan ang lumipas. Minsan hindi ko alam kung paano nasusukat ang panahon, sa mga araw ba na dumaraan? O sa bigat na unti-unting umaalis sa dibdib? Ang sabi nila, ang oras daw ang gamot sa lahat ng sugat. Hindi ako naniniwala noon. Pero ngayon nakatayo ako sa harap ng klase, hawak ang lumang kopya ng Noli Me Tangere, at may nararamdaman akong kakaiba, isang kapayapaan na hindi ko akalaing makikita ko pa. Ang unibersidad ay may sariling musika. Ang mga yabag ng estudyante sa koridor, ang pagkaluskus ng mga pahina, ang bulungan ng mga talakayan. At ako, si Profesor Celestine Villarreal. Hindi na si Tina na tahimik na asawa. Hindi na si Tina na laging naghihintay ng pag-apruba. Bagong pangalan, bagong buhay, bagong simula.
Profesor, sabi ng isang babaeng estudyante sa harap ang kanyang kamay ay nakataas ng mahiyain. Ang kanyang mukha ay bata puno ng pag-asa. Paano natin haharapin ang pagtataksil? Tumigil ako. Ang tanong ay tumama sa akin na parang alon hindi malakas ngunit sapat upang yanigin ang isang bagay sa loob ko. Tumingin ako sa kanya, nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Hindi niya alam ang aking kwento. Hindi niya alam na ang babaeng nakatayo sa harap niya ay minsang niloko, minsang binaliwala, minsang pinaniwala na siya ang may kasalanan. Numiti ako. Hindi ang ngiting may sakit, hindi ang ngiting nagtatago ng luha. Ang ngiting ito ay totoo. Hindi natin kailangang harapin ito ng may galit. Sabi ko ang aking boses ay mahinahon ngunit malinaw. Kailangan lang nating harapin ito ng may katotohanan. Ang klase ay tumahimik. Ang mga estudyante ay nagtinginan. Hindi ko alam kung naunawaan nila ang bigat ng aking mga salita. Hindi ko alam kung kailangan nila. Ang sabi ko ay totoo at sa mahabang panahon yon ang tanging bagay na mahalaga. Pagkatapos ng klase, bumalik ako sa aking maliit na opisina. Ang mga dingding ay puno ng mga libro. Ang mga istante ay puno ng mga papel. Sa mesa isang tasa ng kape na unti-unting lumalamig. Sa sulok isang larawan ni Lola, ising ang kanyang ngiti ay nakatitig sa akin puno ng karunungan na hindi ko lubos na naunawaan noong bata pa ako. Naupo ako sa aking upuan. Hinawakan ang singsing sa aking daliri. Hindi ang singsing na ibinigay ni Adrian yon. Ay matagal ko nang hinubad. Ito ay isang singsing na binili ko para sa aking sarili. Isang simpleng pilak na may maliit na bato. Isang paalala na ako ay kumpleto, hindi kailangan ng iba upang maging buo. Ang aking telepono ay nag-vibrate. Isang email mula sa isang address na hindi ko kilala. Binuksan ko ito. Ang mga salita ay dahan-dahang pumasok sa aking mga mata. Ang bawat letra ay parang maliit na karay na humahaplos sa aking balat. Gusto kitang makita. Hindi para humingi ng tawad kasi alam kong hindi mo pa kayang patawarin ako. Gusto ko lang ipakita sa iyo na nagbago ako para sa anak ko. Ang pangalan ay nagdulot ng kakaibang sensasyon sa aking dibdib. Hindi galit, hindi sakit. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Marahil ito ay ang alaala ng lahat ng nangyari, ang lahat ng pinagdaanan ko. Tiningnan ko ang email ng matagal. Ang mga salita ay paulit-ulit kong binasa. Hinahanap ang kasinungalingan, hinahanap ang laro. Ngunit wala. Ang mga salita ay simple tapat, o marahil gusto ko lang maniwala na ganoon. Inilapag ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsimulang bumagsak bana, yat tahimik para mga luhang hindi ko na kailangang itago. Para sa anak ko, tumayo ako. Kinuha ko ang aking bag, isinara ko ang opisina at lumakad ako patungo sa labas, patungo sa ulan, patungo sa isang sagot na hindi ko alam kung handa akong harapin. Ang kulungan ay isang lugar na hindi ko akalay makikita ko. Ang mga dingding ay kulay abo. Ang mga rehas ay bakal, ang hangin ay mabigat sa mga kwentong hindi nasasabi. Umupo ako sa malamig na upuan, ang aking mga kamay ay nakapatong sa mesa. Ang aking mga mata ay nakatitig sa pintuan sa harap. Ang mga minuto ay dumaan o marahil oras hindi ko masabi. Ang tanging naririnig ko ay ang aking sariling paghinga, ang pagtibok ng aking puso. Pagkatapos bumukas ang pinto, si Ria ay lumabas. Mas payat siya, mas matanda. Ang kanyang buhok ay maikli na, ang kanyang mukha ay may mga guhit ng pagod. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga mata na minsang nagsinungaling minsang nagtaksil, ay may hawak na isang bagay na hindi ko nakita noon. Isang katapatan, isang kahinaan, isang pagbabago. Naupo siya sa harap ko, hindi siya nagsalita agad. Tumingin lamang siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng mga salitang hindi niya alam kung paano sasabihin. Salamat sa pagpunta. Sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay paos. Tumingin ako sa kanya, hindi ako nakangiti, hindi ako galit. Ang aking mukha ay walang emosyon. Isang blankong canvas na hindi ko alam kung paano punan. Hindi ako pumunta para sa'yo, sagot ko. Ang aking boses ay matatag. Pumunta ako para sa anak mo. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi ang mga luha na minsang ginamit niya upang linlangin ang mga luhang ito.
ay totoo umaagos mula sa isang lugar ng sakit na hindi ko alam na kaya niyang maramdaman. Amelia ko, bulong niya ang kanyang boses ay nanginginig. At yon ang dahilan kung bakit hindi kita kayang kamuhian. Umiling ako. Hindi mo kailangang kamuhian ako, Ria. Kailangan mo lang harapin ang mga pinagdaanan mo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa mesa. Tumingin siya sa ibaba, ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa kanyang mga tuhod. Sa loob ng 6 na buwan, sabi niya ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Natutunan kong magtahi. Sa loob ng 6 na buwan, natutunan kong mabuhay ng walang kasinungalingan. Sa loob ng 6 na buwan, natutunan kong mahalin ang anak ko, hindi bilang isang kasangkapan, kundi bilang isang tao. Tiningnan ko siya. Ang babaeng minsang nagsabi sa akin na kaibigan niya ako, ang babaeng minsang nagnakaw ng aking asawa, ng aking buhay, ng aking tiwala, ang babaeng ngayon ay nakaupo sa harap ko, pasag nagsisisi, nagbabago. Ang anak mo, sabi ko, ang aking boses ay mas mahina ngayon. Ano ang pangalan niya? Ang kanyang mga mata ay lumiwanag isang sandali ng liwanag sa gitna ng dilim. Liam. Liam Adrian. Nanlaki ang aking mga mata. Ang pangalan ay tumama sa akin na parang kulob. Ang pangalan ng lalaking nagtaksil sa akin. Ang pangalan ng lalaking nagtago ng kanyang kahinaan sa pamamagitan ng pagpapababa sa akin. Bakit tanong ko ang aking boses ay halos bulong? Bakit ganang ang pangalan niya? Umiling si Ria, ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Hindi ko alam. Siguro para ipaalala sa akin ang aking pagkakamali. Siguro para hindi ko makalimutan ang sakit na idinulot ko. Tumahimik ako. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin. Mabigat puno ng kahulugan. Gusto kong maging mabuting ina, sabi ni Ria. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanais. Gusto kong maging mabuting tao. Gusto kong ipakita sa anak ko na ang pagbabago ay posible. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Ang babaeng ito, ang babaeng minsang naging dahilan ng aking pagbagsak, ay nakaupo sa harap ko, humihingi ng hindi kapatawaran kundi pag-unawa. Binuksan ko ang aking bag. Kinuha ko ang isang puting envelope. Inilagay ko ito sa mesa sa pagitan namin. Ito ay para sa anak mo, sabi ko. Ang aking boses ay mahinahon. Para sa pag-aaral niya, hindi para sa'yo. Tiningnan niya ang envelope. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagtataka. Tina, paano mo nagawa? Umayo ako. Tumingin sa kanya sa huling pagkakataon. Ang aking puso ay hindi na sumasakit. Ang aking dibdib ay hindi na mabigat. Ang tanging nararamdaman ko ay isang kakaibang kapayapaan, isang kapayapaang hindi ko alam na posible. Kasi hindi ko kailangan kamuhian ka para sumulong, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng katahimikan. Kailangan ko lang bitawan ka. Lumakad ako palayo. Ang aking mga yabag ay matatag, ang aking likod ay tuwid. Hindi ako lumingon. Ang pintuan ng kulungan ay bumukas sa harap ko. Ang sariwang hangin ay pumasok, ang amoy ng ulan ay bumabalot sa akin. Tumingin ako sa itaas. Ang mga ulap ay unti-unting naghihiwalay, ang sikat ng araw ay bumabagsak sa aking mukha. Tumigil ang ulan. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay malinis, sariwa, puno ng bagong simula. Ang aking mga mata ay napunta sa kalangitan, bughaw, malawak, walang katapusan. Ang aking telepono ay nag-vibrate. Si Ate Sandoval. Tinasabi niya, ang kanyang boses ay masigla. May nag-aabot ng kontrata para sa isang bahay sa Tagaytay. Sabi ko sa'yo, magandang investment yan. Numiti ako. Isang tunay na ngiti, ang uri ng ngiti na dumadaan sa aking mga mata, sa aking puso. Bilhin natin. Sagot ko, ang aking boses ay puno ng kumpiyansa. Panahon na para magkaroon ako ng sariling tanawin. Ang umaga sa Tagaytay ay malamig. Puno ng hamog na bumabalot sa mga bundok. Ang aking bagong tahanan ay nakatayo sa gilid ng burol. Ang mga bintana ay nakabukas. Ang hangin ay pumapasok na, may amoy ng kape at mga pine tree. Nakatayo ako sa balcony. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang aking mga mata ay nakatuon sa lawa ng taal.
Ang tubig ay tahimik. Ang mga alon ay banayad. Ang mga bundok ay umayakap. Dito na parang isang inang nag-aalaga sa kanyang anak ang kapayapaan. Sa wakas nahanap ko ito. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang singsing na pilak ay nagnaningning sa liwanag ng umaga. Hindi ito singsing ng kasal. Hindi ito singsing ng pangako sa iba. Ito ay singsing ng pangako sa aking sarili na hindi ko na muling hahayaan ang sinuman na gawin akong maliit. Alam mo, Lola, bulong ko ang aking boses ay tahimik puno ng damdamin. Akala ko dati na ang panalo ay ang maghigante, pero hindi pala. Ang panalo ay ang makalakad ng tuwid kahit na ang mundo ay gumuho sa likod mo. Ang hangin ay humiip. Ang mga puno ay sumayaw. Ang lawa ay kumislap sa liwanag ng araw. Inilapag ko ang tasa ng kape sa mesa. Binuksan ko ang aking bag. Kinuha ang isang bagong kwaderno, ang mga pahina ay blanko puno ng mga posibilidad. Umupo ako sa mesa, ang pluma ay nasa aking kamay. Tumingin ako sa unang pahina, ang blankong papel ay tumitingin sa akin, naghihintay. Numiti ako. Isinulat ko ang mga unang salita. Ang pluma ay dumaloy sa papel, ang mga salita ay lumabas mula sa isang lugar na malalim sa loob ko. Hindi ito isang kwento ng paghihigante. Hindi ito isang kwento ng galit. Ito ay isang kwento ng pagbangon ng isang babaeng natutong makinig sa kanyang sariling boses. Tiningnan ko ang lawa sa malayo. Ang aking puso ay tahimik, ang aking isip ay malenaw, ang aking kaluluwa ay malaya. Hindi na ako tatahimik, bulong ko ang aking mga salita ay puno ng kapayapaan. Pero hindi na rin ako kailangang sumigaw, kasi alam ko na ang katotohanan at sapat na yon. Ang araw ay sumikat ng mas mataas, ang hamog ay unti-unting nawala, ang lawa ay naging mas malenaw, at ako ay nakaupo sa aking bagong tahanan, sa aking bagong buhay, na may hawak na pluma, at isang kwentong hindi ko alam na kaya kong isulat. Ang babaeng natahimik ay hindi natahimik, ngunit hindi siya sumisigaw. Siya ay nagsasalita ng may katotohanan ng may dignidad, ng may kapayapaan at yon ay sapat na. Sa buhay, hindi lahat ng laban ay nananalo sa pamamagitan ng sigaw. May mga laban na nananalo sa pamamagitan ng katahimikan, sa pamamagitan ng pagtitiis-pagtitipon ng lakas at pagpili ng tamang sandali upang kumilos. Si Celestine Tina Villarreal ay hindi ang babaeng nanahimik dahil natatakot. Siya ang babaeng nanahimik dahil naghahanda. At nang nagsalita siya ng may katotohanan, may dignidad at may kapayapaan. Mga mahal kong tagapakinig, naririnig ko pa rin ang katahimikan ng lawa ng Taal habang isinusulat ko ang mga linyang ito. Ang umagang iyon sa Tagaytay, ang malamig na hangin ang amoy ng pine ang bana, at naalon na yumayakap sa bundok. Tila ba ang mundo mismo ay humihinga ng maluwag kasama si Tina. At sa sandaling iyon, habang pinapanood ko siyang isulat ang unang pahina ng kanyang kwaderno, naramdaman ko ang isang bagay na mahirap ipaliwanag. Isang dagitab ng pag-asa na hindi ko alam na kaya pang maramdaman para sa isang tawang lik-ako lamang. Alam ninyo, habang isinusulat ko ang eksena sa bilangguan nung pinanood ni Tina si Rhea na lumuluha, hawak ang kamay ng batang si Liam Adrian, may isang bagay na tumigil sa akin. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang magiging wakas. Sa simula, akala ko itatakwil ni Tina ang batang yon. Akala ko ang sakit ng pagkakanulo ay sapat na dahilan upang patigasin ang kanyang puso. Ngunit habang dumadaloy ang pluma sa papel, nalaman kong hindi pala ganun kadali ang magalit kapag nakita mo ng isang batang walang kasalanan. At doon ko natanto ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang manakit, kundi sa kanyang kakayahang piliin ang kabutihan, kahit na may karapatang siya maghigante. May isang bagay akong napansin sa mga kwento ng mga babaeng katulad ni Tina. Ang mga babaeng tahimik na nagtitiis, ang mga babaeng laging sinisisi, ang mga babaeng pinapaniwala na sila ang kulang. Madalas ang mga babaeng ito ay hindi nangangailangan ng tagapagligtas. Hindi nila kailangan ng isang taong magsasalita para sa kanila. Ang kailangan nila ay ang mismong bagay na itinago sa kanila ang katotohanan,
katulad ng mga file na yon na itinago ni Adrian sa kanyang safe. Ang mga lihim na yon ay hindi lamang mga dokumento. Sila ay mga susi. Mga susi na magbubukas ng pintuan ng kalayaan. Kaya't kung may matututunan man tayo kay Tina ito, ay ito, huwag mong hayaang ang iyong katahimikan ay maging kulungan. Gawin mo itong sandata, maging mapagmasid, itago ang mga ebidensya. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan ang iyong halaga habang hinihintay mo ang tamang sandali. Ngayon nais kong itanong sa inyo mga kaibigan, saan kayo nakikinig ngayon? Nasa bahay ba kayo? Nagkakape habang umaga? Nasa commute ba kayo pauwi pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho? O baka naman nasa kwarto kayo mag-isa, iniisip ang inyong sariling kwento? Gusto kong malaman ano ang gagawin ninyo kung kayo si Tina. Makakapagpatawad ba kayo ng ganon kadali? O hahayaan ninyo bang lamunin kayo ng galit? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Sabihin ninyo sa akin ang inyong mga kwento, ang mga laban na tahimik ninyo. Nilalabanan ang mga sakit na hindi ninyo kayang banggitin. Dito sa espasyong ito may nakikinig, may nakakaunawa. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa mga kaibigang maaaring nangangailangan ng paalala na hindi nila kailangang sumigaw para marinig. Naway samahan kayo ng kapayapaang natagpuan ni Tina. Naway maging matapang kayo sa inyong mga katahimikan at maging marangal sa inyong mga pagsasalita dahil tulad ng lawa ng taal na tila ba niyayakap ang mga bundok sa paligid nito, kayo rin ay may kakayahang magpahinga ng tahimik ng buo ng malaya. Ang babaeng natutong lumakad sa sariling anino. Ang kwentong ito ay isinulat na hango sa mga totoong buhay sa labas. Iniaalay sa lahat ng mga babaeng patuloy na bumabangon sa lahat ng mga pusong natutong magpatawad nang hindi nakakalimot sa lahat ng mga kaluluwang, pumiling maging mapagmatsyag sa halip na magmadaling magsalita. Naway maging gabay ninyo ang kwentong ito tungo sa inyong sariling kaliwanagan. Paalala lamang ang mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay likha lamang ng imahinasyon at hindi naglalayong manira o tumukoy sa sinumang buhay na tao. Ito ay ginawa para sa layuning pang-aliw at magbigay ng positibong mensahe. Ang kwentong ito ay isang natatanging likha na pinagdaanan na ng masusing pag-e-edit at pagre-rebisa at ang karapatang ari nito ay pag-aari ng channel nga ito. Mangyaring wag i-re-upload ng walang pahintulot.